Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 921 hanggang 930. Kabanata 921 Danger in the Woods. Sino ang nagdidikit ng kanilang ilong sa hindi nararapat? Nang marinig ang boses, ilang lalaki ang maingat na tumingin kay Baron Gray. Para hindi man lang maligtas ang isang bata, ikaw ay walang awa. Isang matamis na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Ngunit, hindi malinaw na makita ang kanyang mukha. Ang isang tao ay maaari lamang masulyapan ang kanyang figure mula sa malayo, na tila medyo maganda. Curvaceous. Ngunit wala sila sa mood na pahalagahan ito. Ang paggawa ng pagpatay para sa pagnakawan, wala silang kinatakutan kundi ang matuklasan. Kapag nalantad, ang tanging pagpipilian ay patahimikin ang saksi. Tumigil ka sa paglalaro, kayong dalawa, kunin mo siya. Marahas na nagsalita ang pinuno. Nakasabit pa sa kanyang dibdib ang isang star-level na badge. Bagamat mayroon lamang isang bituin, marami ang hindi man lamang naging kwalipikadong magkaroon ng gayong badge. Pumunta ka. Nagpalitan ng tingin ang dalawang subordinate at pumasok sa kakahuyan. Sharing. Isang sulyap ng malamig na liwanag ang dumaan. Nakatayo ang dalawa, hindi kumikibo. Anong ginagawa mo? Sige na. Nagsalubong ang kilay ng pinuno. Ngunit hindi tumugon ang kanyang mga tauhan. Nakatayo lang sila. Nang walang kibot, bantayan mo siya. Pagkatapos magutos sa kanyang mga subordinate, humakbang pasulong ang lalaki. Kayong dalawa. Thud. Bahagya niya itong itinulak, at ang dalawa ay nahulog sa lupa, naninigas. Dilat ang mga mata. Malaking dugo ang umagos mula sa kanilang leeg. Zero no. S. Omicron. Kamatayan sa pamamagitan ng isang hampas sa lalamunan. Ito. Whoosh. Sa susunod na sandali, ang malamig at nakakapanghinang buto na talon ng longsword ay idiniin sa kanyang leeg. Sa likod ng lalaki ay may sumulpat na dalaga. Black silk twin ponytails. Medyo nakakaakit. Sa hindi nakakaalam, maaaring napagkamalan siya na may itinatagong mistress. Sino ka? Kahit may espada sa leeg niya, confident pa rin ang lalaki. Mahalaga ba kung sino ako? Tumaas ang isang kilay ni Nelson at sinabing, ang mahalaga, paano mo papatayin ang isang batang babae? Nang marinig na si Julius Reed ay malapit nang makipaglaban kay Charmy Kims, si Nelson ay sumugod sa baybayin ng Brighton Lake, sabik na makita sa sarili kung anong uri ng tao ang isa pa. Ang Martial Arts Association. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumakatawan sa orthodoxy ng martial arts sa mundo. Kahit na ito ay ipinahayag sa sarili. Ngunit, hindi ito pinansin ni Nelson. Ang lakas ng loob na gumawa ng gayong kahangahangang kilos, na kilalang kilala sa buong mundo, ang isa ay dapat na maging handa. Kahit anong mangyari, siya ang nobya ng Dragon King. Ito ay kinakailangan upang masuri ang sitwasyon ng maaga. Sa pagmamasid ngayon, inamin niya na si Charmy Kims ay talagang mabigat. Bilang isang 5-star martial artist at vice president ng Martial Arts Association, ang kanyang kakayahan ay igagalang kahit sa mga sekta. Balak niyang ipaalam kay Julius Reed pagkabalik niya. Ngunit sino ang nakakaalam na makakatagpo siya ng ganoong pangyayari sa kalagitnaan? Ang mga tao sa Asher Mountain ay mahilig makipagdigma, ngunit mabait ang puso. Ano man ang mangyari, si Nelson ay hindi maaaring panoorin ng walang ginagawa habang ang isang batang babae ay namatay sa kamay ng isang kontrabida. Kaawa-awa kang babae, ipinapayo ko sa iyo na isipin mo ang iyong sariling negosyo. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Ang lalaki, kahit na may espada sa kanyang leeg. Nabawi ang kanyang kalmado pagkatapos ng isang maikling pagkabigla, matigas pa rin ang pagkilos. Sa isang simpleng dahilan, siya ay isang marangal na kapanganakan. At nakasuot siya ng badge ng martial artist sa kanyang dibdib. Bigyan mo ako ng isang dahilan para hindi kita patayin. Walang pakialam na nagsalita si Nelson, kung
I find your reason satisfactory, baka pagbigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kilala mo ba kung sino ako? Nagsalubong ang kilay ng lalaki, at ngumisi, isa akong disipulo ng Martial Arts Association. Ang elder na iyon sa baybayin ng Brighton Lake, isa siya sa atin. Kung manggahas kang saktan kahit isang buhok sa akin ngayon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, huminga ng malalim ang lalaki. Ang malamig at nakakapanghinang buto na longsword sa kanyang leeg ay nabahiran na ng dugo. Dahan-daang nagpuwersa si Nelson gamit ang kanang kamay, dahan-daang itinutusok ang talam sa laman ng lalaki. Ikaw ba? Baliw ka ba? Gumalaw ang lalamunan ng lalaki, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng napakalapit sa kamatayan. Ang Martial Arts Association, isang mataas na presensya. Sa sinumang martial artist, kailangan nilang yumuko at kumayad. Tumabi at magpakita ng paggalang. Ngunit ngayon, ang isang espada ay nakahanda sa kanyang leeg, dahan-daang tumatama. Miyembro ako ng Martial Arts Association. Desperadong sigaw ng lalaki. Isang one-star martial artist, isa ng standout. Pero, hindi siya naglakas loob na kumilos. Masyadong mabilis ang longsword ng iba. Alam ko, walang pakialam na sinabi ni Nelson, excuse my frankness. Sinasabi mo na ikaw ang orthodox na landas ng martial arts, ngunit gumawa ka ng mga kasuklam-suklam na gawain, ang iyong mga balat ay talagang makapal. Nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Claude Reed hanggang sa kanyang huling hininga. Natural, alam niya kung ano ang nangyari sa ibabaw ng Brighton Lake. Para mapahusay ang impluwensya ng Martial Arts Association, hindi man lang sila nagdalawang isip na kitilin ang buhay ng iba bilang kabayaran. Hindi makatao, walang kinalaman sa akin, yung mga nakatataas ang humiling, nag-uutos lang kami. Sabi ng lalaki na may umiiyak na boses. Ngunit sa susunod na sandali, bigla siyang kumilos. Klang! Pinisil ni Nelson ang kanyang longsword, diretsyong pinaalis ang punyal. Isang hampas sa lalamunan. Thud! Bumagsak ang lalaki sa lupa. Nanatiling bukas ang kanyang mga mata sa kamatayan. Tumalsik ang dugo sa gintong one-star badge sa kanyang dibdib. Ang kabalintunaan ay sukdulan. Huwag! Huwag kang lalapit. Sa pagkamatay ng kanilang pinuno, ang natitirang dalawa ay walang ideya kung ano ang gagawin. Natatakot silang tumingin kay Nelson, nanginginig ang kanilang mga kamay habang hawak ang kanilang mga espada. Kung ang isang one-star martial artist ay walang kapangyarihang lumaban, anong pagkakataon ang mayroon sila, ang mga walang star rankang, para mabuhay? Ibalik mo sa akin ang aking lolo. Ang maliit na batang babae na nasakop ay kumawala sa kanyang pagpigil at inagaw ang longsword sa kamay ng lalaki. Puchi! Tumagos ang talam sa tiyan ng lalaking Martial Arts Association. Walang awa na hinugot, ibalik mo sa akin ang aking lolo. Puchi! Isa pang tulak ng espada. Ang manyab na puting talam ay nababalot ng sariwang dugo. Pulang dugo din ang mga mata ng batang babae. Thud! Isang lalaki ang nahulog. Kahit mamatay ako, may isasama ako. Itinaas ng huling lalaki ang kanyang longsword at tinadtad ang batang babae. Kabaliwan. Swoosh! Ang kanyang espada ay nakabitin sa hangin. Sa buhay na ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ay ugoy ito pababa. Ang sandata ni Nelson, na lingid sa kaalaman ng lahat, ay naitapon sa kanyang kamay, na ikinabot ang katawan ng lalaki sa isang puno. Thud! Ang huli ay nahulog. Sa kakahuyan, pinatay ang lahat ng miyembro ng Martial Arts Association. Tara, sumama ka sa akin. Lumapit si Nelson at marahang binuhat ang batang babae. Ate! Ibinagsak ng batang babae ang longsword na may bahid ng dugo sa kanyang kamay at umiyak ng malakas. Wala na ang kanyang lolo. Huwag kang umiyak. Marahang pinunasan ni Nelson ang kanyang mga luha. Ang paghihiganti mo, may kukuha nito para sa iyo. Pagkasabi noon, binuhat niya ang maliit na babae at tumalikod para maglakad papunta sa kagubatan ni Baron Gray. Sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos mong patayin ang isang miyembro ng aking Martial Arts Association. Nang tumunog ang boses na ito, biglang natense ang katawan ni Nelson. Isang kakilakilabot na aura ang sumalubong sa kanya, na labis ang lahat. Isa rin siyang martial artist, at alam niyang hindi ordinaryong individual ang nagsasalita. Swoosh!
Bago pa makatalikod si Nelson, isang matalim na huni ang bumungad sa kanya. Bang! Sa isang kritikal na sandali, siya ay tumapak sa isang puno, na binaligtad ang kanyang buong katawan sa hangin. Basag! Isang dart ang dumaan sa kanyang damit, pinutol ang punong natapakan ni Nelson sa kalahati. Magandang reflexes. Mula sa kakahuyan, dahan-daang lumabas ang isang matanda. Ang pagtawag sa kanya ng isang elder ay medyo isang maling pangalan, siya ay lumitaw na mas katulad ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung tutuusin, para sa mga martial artist, napakabagal ng pagtanda ng kanilang hitsura. Sino ka? Tinanguan ni Nelson ang maliit na babae sa likod niya at malamig na nagtanong. Kakapatay mo lang ng isang disipulo ng Martial Arts Association ko, tapos ngayon tinatanong mo kung sino ako. Lumakad ang matanda na nakahawak ang mga kamay sa likod, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Mula noong sinaunang panahon, ang mga utang ay dapat bayaran, isang buhay para sa isang buhay. Nakapatay ka ng alagad ng Martial Arts Association ko, kaya kung papatayin kita, hindi naman sobra-sobra, di ba? Tingnan natin kung mayroon kang ganoong kakayahan. His. Iginuhit ni Nelson ang kanyang longsword, malamig ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 922 Presidente ng Martial Arts Association, Bata, medyo nababahala ka. Umiling ang matanda at sinabing, hindi marami ang nangahas na bumunot ng kanilang espada sa harapan ko. At least, hinahangaan ko ang tapang mo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang itinuro ang badge sa kanyang dibdib, nakikilala mo ba ito? Sa isang gininto ang background, mayroong 6 na bituin. Isang 6-star badge. Ang Martial Arts Supreme. Hindi ko nakikilala. Si Julius Reed ay hindi mula sa mundo ng martial arts, at kahit na narinig niya ang tungkol sa Martial Artist Association, hindi pa niya ito tiningnan. Walang alitan sa pagitan ng kani-kanilang katubigan. Ang isa ay isang sekta, ang isa ay isang asosasyon. Walang sagupaan. Ang katanyagan ng Asher Mountain ay kumalat sa malayo, ngunit bihira silang kumilos. Lumayo sila sa makamundong mundo, binabantayan ang kanilang sarili sa mga taluktok, patuloy na nagsusumikap na maging mas malakas. At ang samahan ng martial artist, mataas at makapangyarihan, ay nagbaon sa pagsamba sa mga martial artist at hindi aktibong pumukaw sa galit ng mga sekta. Hindi mo nakikilala. Nang marinig ang tugon, tumaas ang kilay ng matanda, isang flash ng pananakot sa kanyang mga mata. Ngunit, mabilis itong nawala. Kawili-wili, may mga tao sa mundong ito na hindi nakikilala ang badge sa aking dibdib. Ngumiti siya at umiling, itinuro si Julius Reed, ang 6 na bituin na badge sa mundo ng martial arts ay nangangahulugang Supremo. Ikaw, bilang isang martial artist, dapat lumuhad kapag nakita mo ako. Si Jerry Anderson ay nagsalita ng may lubos na kumpiyansa. Noo, S. Omicron. Siya, kung tutuusin, ang presidente ng Martial Artist Association, ang taong may pinakamataas na autoridad sa sagradong lupain. At ang badge na ito sa kanyang dibdib ay nagpapahiwatig ng Martial Arts Supreme. 6 na bituin, iyon ang limitasyon. Hindi bababa sa kanyang maabot, walang 7 bituing mandirigma ang lumitaw. Ang mga martial artist sa buong mundo ay luluhod at sasamba kapag nakakita ng 6 na bituin na badge. 6 na bituin, ang ibig sabihin ay invincibility. Ibig sabihin, Supremo, lumuhad lang ako sa aking amo. Ikaw, mayroon ka bang kailangan? Malamig na ngiting tanong ni Nelson. Isang 6-star badge. Parang pamilyar ito. Tila, ang presidente ng Martial Artist Association ay isang 6 na bituing mandirigma. Kung isasaalang-alang ang kasuotan ng lalaki sa kanyang harapan, tila malinaw ang kanyang pagkakakilanlan. Ang presidente ng Martial Artist Association, Jerry Anderson. Nabalitaan na isang grandmaster ng menor de edad na tagumpay. Ang 6 na bituin na mga individual ay kakaunti at malayo sa pagitan. Hindi inaasahan ni Nelson na makakatagpo siya ng isa. Ngunit ano ito? Ang Asher Mountain ay palaban. Sa kanilang mga buto, nagtatanim sila ng matinding pagnanais na makipaglaban. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, sabi ni Jerry Anderson na may ngiti, ang kanyang mga kamay ay dahan-daang lumilipad sa hangin. Sa isang iglap,
Isang malakas na hangin ang bumangon. Ikaw, magtago ka dyan sa likod. Nang makita ito, mabilis na inihagis ni Nelson ang batang babae sa likod ng isang malaking puno, habang pinagmamasdan si Jerry Anderson. Napakatahimik dito. Matataas at malalagang ang mga puno, walang palatandaan ng mga tao sa paligid. Ang lahat ng mga bisita sa parke ay naakit ni Charmy Kims, na nagtipon sa paligid ng Brighton Lake. Ang kakahuyan, natural, ay hindi nakakaakit ng pansin. Whoosh! Lalong lumakas ang simoy ng hangin, at dahan-daang naglalagas ang mga dahon. Ang unang bahagi ng tagsibol ay ang panahon kung kailan nabuhay muli ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga daong iyon na hindi pa namumulaklak ay pilit na hinuhubaran. Sa pagitan ni Jerry Anderson at Nelson, nabuo ang isang buhawi. Isang patong ng mga dahon ang iginuhit sa hangin, na umiikot sa kakahuyan. Naglakas loob ka bang saluhin ito? Dahan-daang itinaas ni Jerry Anderson ang kanyang mga kamay, nakangiting nagtatanong. Dalhin mo. Ang mga mata ni Nelson ay napuno ng kagustuhang lumaban. Kung mas malakas ang kalaban, mas nagustuhan niya ito. Mabuti. Pinagdikit ni Jerry Anderson ang kanyang mga kamay ng may lakas at marahas na itinulak pasulong. Swish! Ang mga umiikot na dahon ay biglang nag-transform sa isang longsword. Isang berdeng longsword. Sinisingil nito si Nelson na may nakamamatay na layunin. Natapos ang lahat sa isang iglap. Isang walang katapusang nakamamatay na aura ang pumuno sa kakahuyan. Napakapang-aapi nito na hirap huminga. Ang longsword ay lumago ng mas mabilis at ang enerhiya na nilalaman nito ay naging mas kakilakilabot. Hiss! Naputol ang espada ni Nelson. Agad na pinutol ang mga dahon, nagkalat sa lupa. Huminto ang hangin. Bahagyang kumunat ang noo ni Jerry Anderson, bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Itong puro welga niya, kahit hindi masyadong makapangyarihan, ay higit pa sa sapat para sa isang ordinaryong martial artist. Kahit ang isang tulad ni Claude Reed, na ang pangangatawan ay umabot na sa limitasyon nito, ay hindi makayanan ang espadang ito. Sa loob ng espada, isang nakakatakot na aura ang namuo. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang Grandmaster. Ang kabataang babae na nauna sa kanya ay wala pa sa tamang edad, at ang kanyang katawan ay kulang sa aura na dapat taglayin ng isang Grandmaster. Paano niya napigilan ang kanyang espada? Medyo naintriga si Jerry Anderson. Hindi pa siya nakakita ng ganoong martial artist. Ngunit wala siyang ideya sa pagkakakilanlan ni Nelson. Ang banal ng Asher Mountain. Asher Mountain, ang palaban na sekta. Hindi nila nilinang ang panloob na enerhiya, tanging ang kanilang mga katawan. Ganon din si Nelson. Bagamat hindi niya magawa ang mga gawa tulad ng paglipat ng mga bagay sa kalawakan o pag-condense ng sword chi tulad ni Jerry Anderson. Ngunit itinulak nila ang kanilang mga katawan sa limitasyon. Ang ganitong uri ng limitasyon ay hindi isang bagay na maaaring pag-usapan sa parehong hininga tulad ng sa mga martial artist na naabot na ang rurok ng kanilang pisikal na kakayahan. Ito ay isang purong anyo ng paglilinang ng katawan. Ang kanilang mga limitasyon ay higit na nalampasan ang mga limitasyon ng mga ordinaryong martial artist. Ang tagapagtatag ng Asher Mountain ay naniniwala na ang anumang bagay na ginawa sa sukdulan ay maaaring maabot ang tugatog ng martial arts. Sa makatuwid, ang mga tao ng Asher Mountain ay nilinang lamang ang kanilang mga katawan, hindi ang kanilang panloob na enerhiya. Gayunpaman, kahit na ang isang Grandmaster tulad ni Nelson ay hindi madaling makakuha ng mataas na kamay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng kaunting lakas, sabi niya. Huminga ng malalim si Jerry Anderson at tinadyakan ng lakas ang kanang paa. Boom! Ang lupa ay direktang sumabog simula sa kanyang kanang paa. Ang madilim na lupa ay nag-spray ng ilang metro ang taas, patuloy na nagdiin patungo kay Nelson. Aba! Tumalon si Nelson, ang kanyang longsword ay kumikinang na may malamig na liwanag, na sumasabog sa hangin. Mamatay! Tumayo din si Jerry Anderson, na iniabot ang kanyang mga kamay sa hangin. Basag. 2 puno ang direktang pinutol sa baywang, papunta kay Nelson mula sa likuran. At siya, tumaas sa hangin, naghagis ng suntok. Sa suntok na inihagis, ang kagubatan ay napaungol. Parang lahat ng kapangyarihan sa buong kalawakan ay nagtagpo sa kamao ni Jerry Anderson. Swoosh! Lumipad palabas ang longsword ni Nelson, nahati ang 2 sirang puno na nasa likuran niya.
At naghagis din siya ng suntok. Ipinapakita ang lahat ng kanyang lakas. Nagsalpukan ang mga suntok nila. Napaatras ng ilang hakbang si Jerry Anderson, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. At natanggap din ni Nelson ang kanyang longsword, na lumundag mula sa langit. Sino ka ba talaga? Bilang presidente ng Martial Association, isang 6 na bituin na Supreme Fighter. Ito ang unang pagkakataon na medyo wala sa sarili si Jerry Anderson. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, diretsyong kumapit sa longsword na itinulak ni Nelson. Upang kunin ang isang talam gamit ang mga kamay. Ang longsword ay napakalakas. At kumilos si Nelson nang may hindi mapigil ang momentum. Si Jerry Anderson ay patuloy na umatras, ang kanyang mga paa ay nakakalagkad ng malalim na mga uka sa lupa. Hindi ka ordinaryong martial artist. Sumigaw siya, at sa isang tulak ng palad, naitaboy niya ang longsword. Whoosh! Napuno ng alikabok ang hangin. Isang invisible na aura ang bumaril diretso kay Nelson. Ang lakas ng isang Grandmaster. Sa isang galit na suntok, maaaring tumalsik ang dugo ng 100 metro. Bang! Sa loob ng ulap ng alikabok, dumating ang isang mahinang ungol mula kay Nelson. Haha! Ito ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Spurt! Bago matapos ni Jerry Anderson ang kanyang pangungusap, isang flash ng malamig na liwanag ang dumaan. Mabilis siyang umiwas, ngunit nakabuka pa rin ang kanyang balikat na nag-iwan ng sugat. Tumalsik ang dugo sa 6-star badge. Ikaw, hindi pinapansin ang sarili niyang pinsala, determinado si Jerry Anderson na pumatay. Ang gayong kakilakilabot na kaaway ay hindi dapat palampasin. Whoosh! Ngunit sa sandaling iyon, ang longsword ni Nelson ay sumandok sa lupa. Isang ulap ng alikabok ang tumaas, na pinilit na umatras. Sa oras na maalis ni Jerry Anderson ang alikabok sa kanyang harapan, walang bakas ng sino man sa kakahuyan. Damn it! Mahigpit niyang pinagsalubong ang mga kilay. Sa pagtingin sa mga mantsa ng dugo sa kanyang balikat, isang bakas ng kapahamakan ang sumilay sa mga mata ni Jerry Anderson. Mula nang maging 6 na bituing manlalaban, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasugatan. Huwag mo na akong hayaang makasalubong pa kita. Nakatingin sa dulo ng kakahuyan, sinabi ni Jerry Anderson sa malalim na boses. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa Brighton Lake. Sa ibabaw ng lawa, naka-crossleg si Charmy Kims, kasing tahimik ng isang kampana. Umikot ang ambon sa paligid niya. Tahimik na naghihintay sa susunod na araw kung kailan darating si Julius Reed para sa kanilang appointment. At sa gitna ng maraming tao sa dalampasigan, isang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan ang tahimik na nadulas. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang isang malapilak na longsword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 923 nasugatan si Sister Carmichael Mansion. Umupo si Julius Reed sa sofa, kinakalikot ang lighter sa kamay niya. Buong magdamag siyang puyat sa mga pangyayari kagabi. Noong nakaraang taon, si Isabella Worm ay talagang lumitaw sa Thunder Peak Hall noong nakaraang taon. Batay sa paglalarawan ni Quentin Leopold, nadama niya na ang impormasyon ay dapat na mapagkakatiwalaan. Walang sino man ang makapaglalarawan sa hitsura ni Isabella Worm ng tumpak maliban kung nakita nila ito ng sarili nilang mga mata. Gayunpaman, sa taong ito, hindi nagpakita si Isabella Worm. Halos 4 na taon na siyang nagka-amnesia, at halos 4 na taon ding nawala si Isabella Worm. Bukod dito, si Lola Zaihua ay nagpaplano ng isang paghihimagsik sa loob ng maraming taon ng maaga. Ngunit ang kanyang sariling personal na kasambahay ay nakikihalo kay Lola Zaihua. At iyon ay pagkatapos ng kanyang sariling aksidente. 4 na taon na ang nakalilipas, personal na nasaksihan ni Santiago Carmichael ang paghabol kay Isabella Worm. At ang simbolo na iyon, nagkataon na ito ay isang totem na ginamit ng Thunder Peak Hall. Pwede bang, noong taong iyon, nakunan ba si Isabella Worm? Ngunit mayroong 2 uri ng pagiging nakunan. Pagtataksil o hindi pagtataksil. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay makabuluhan. Sa paggunita sa sinabi ni Cole Nelson sa telepono, nakipag-ugnayan na si Isabella Worm sa mga lumahok sa rebelyon kalahating taon bago ang kanyang aksidente. Hindi maiwasan ni Julius Reed na maghinala. Ang mga pangyayari noong mga araw na iyon ay nakalilito at hindi malinaw.
Maaaring nagtanim si Isabella Worm ng mga mapaghimagsik na kaisipan dahil sa hindi pagkakasama ng tatlo pang katulong. Ngunit talagang maganda ang pakikitungo niya sa kanya. Si Julius Reed ay naniniwala lamang sa katotohanan, hindi sa anumang haka-haka. Nagpadala na siya ng Wolf Cavalry upang subaybayan si Ivan Reed upang makita kung mahahanap nila ang misteryosong taong kumokontrol sa kanya. Kung kaya niya, hahabulin agad ni Julius Reed. Kung hindi, mananatili siya sa pagbabantay sa Arman Levi's Group. Matapos patayin ang nakatagong eksperto sa armas ng Arman Levi's Group, wala nang karagdagang aktibidad mula sa kanila. Hanggang ngayon, wala talagang balita. Ang nakamamatay na katahimikan ay nagdulot ng pagkalito kay Julius Reed. Pumapatay ng tao sa punong tanggapan ng Arman Levi's Group, ngunit isang beses lang silang nagpadala ng Shadow Warrior bago nawala. Kung iyon ang kaso, mula mismo sa bibig ni Daryl Huntington ay malalaman niya kung nasaan ang punyal. Pagkatapos ng lahat, maraming taon na ang nakalilipas, ang punyal na iyon ay nasa pamilya ng Huntington. Naniniwala si Julius Reed na hindi ito magkakamali ni Itay Huntington. Pero sa ngayon, magsisimula na ang showdown niya sa Martial Arts Association. Mr. Reed, sinabing ninakaw ni Charmy Kims ang palabas ngayon sa Brighton Lake at tinulungan pa niya ang isang martial artist na umabant sa Grandmaster level. Tahimik na sabi ni Eli Hierro, na nakatayo sa likod ni Julius Reed. Isa rin siyang martial artist. Ngunit malayo pa ang kailangan niyang lockeran bago malagpasan ang pisikal na limitasyon. Kung talagang kailangan ang pagraranggo, si Eli Hierro ay pinakamahusay na ituring na isang 2-star martial artist. At maaaring maging 1-star lang. Gusto lang magpakitang gilas ng Martial Association. Umiling si Julius Reed at walang pakialam na sinabi, sinusubukan nilang ibalik ang mukha, habang ipinapalm sa mundo na ang Martial Association ang pinakamalakas. Gaya ng inaasahan, kung nais lamang ng Martial Association ang paghihiganti, maaari silang pumunta ng direkta sa kanya. Ang banal na lupain ng martial arts ay kumikilos ng hindi na kailangang ipaliwanag. Dahil sila mismo ang dahilan. Ngunit ngayon, hinayaan nila ang pamilya Huntington na maglabas ng hamon ng lantaran. Nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod, kilala ng lahat. Ang napiling lokasyon para sa showdown ay ang tourist destination sa kabisera, ang Brighton Lake. Ito ay malinaw na isang showcase para sa mga tao sa mundo. Tungkol naman sa mga aksyon ngayon ni Charmy Kims, medyo hindi inaasahan para kay Julius Reed. Tila lubos nilang pinahahalagahan ang kompetisyong ito. Nakarating na ang Martial Association sa showdown location, nagsimulang gumawa ng eksena. Walang alinlangan, kakalat sa buong mundo ang balita ngayon tungkol sa pagtulong ni Charmy Kims sa isang tao na maabot ang pagiging Grandmaster. Ang katayuan ng Martial Arts Association ay lubos na itataas. Kahit papaano ang apat na salitang ito ay nakatanim na sa puso ng mga tao. Kahit na ang mga hindi martial artist ay alam na mayroong isang banal na lupain ng martial arts sa mundo. At ang kahangahangang pagpapakita ni Charmy Kims sa lawa ngayon ay mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga ordinaryong tao. Baka mag-spark pa ito ng trend sa martial arts training. Ngunit, walang pakialam si Julius Reed sa mga bagay na ito. Inaalala lang niya ang kinaroroonan ni Isabella Worm at kung talagang pinagtaksilan siya ng kanyang personal na kasambahay. Baliw na dragon. Lumapit si Templeton Lena, tiningnan si Eli Hierro, at pagkatapos ay nag-alinlangan. Maaari kang pumunta. Ikan-away ni Julius Reed ang kanyang kamay, at mataktikang lumabas ng silid si Eli Hierro. Ngayon, silang dalawa na lang ang natitira sa kwarto. Tungkol sa laban bukas, ang Seven Clouds Academy Co-Euro Broken Bar. Tahimik na nagtanong si Templeton Lena, pupunta ba tayo o hindi? Pumunta ka. Tumanggo si Julius Reed, bukas, hindi mabilang na Martial World Elite ang manunood. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ideklara ang pagbabalik ng aking Seven Clouds Academy. Kumalat na ang balita ng muling pagkabuhay ng Seven Clouds Academy. Ngunit itinuring pa rin ng marami na sila ay isang taunang grupo. Sa oras na nawala ang Mad Dragon, ang Seven Clouds Academy ay brutal na inatake. Tahimik na bumagsak ang dating nangingibabaw na kapangyarihan. Bagamat iginagalang pa rin ang pangalang Seven Clouds Academy. Malayo ito sa dating kaluwalhatian nito.
Walang mag-uugnay sa Seven Clouds Academy sa powerhouse na dati. Sa kanilang mga mata, kahit nababalik ang Seven Clouds Academy sa martial arts circles, ito ay magiging parang daga na tumatawid sa kalye. Perpekto. Ipapaalam ni Julius Reed sa mga taong iyon na ang Panginoon ay palaging ang Panginoon. Naiintindihan. Sabi ni Templeton Lena na medyo nasa sabik, aayusin ko na may maghahawak nito kaagad. Pagkatapos magsalita ay yumuko siya ng malalim at mabilis na umalis. Hindi pa siya nakakaalis ay pumasok si Nelson kasama ang isang batang babae. Saan ka nanggaling? Walang pakialam na tanong ni Julius Reed. Tinatalakay ni Keller Radcliffe at Itay Huntington ang negosyo sa pag-aaral ni Beckett Carmichael, habang si Bambo Whittaker ay naglalaro sa looban ng mag-isa. Sa maliit na bungalow, si Julius Reed na lang ang natira. Ngayong nakikita niyang bumalik si Nelson, kasama ang batang babae na ito, hindi niya maiwasang mataranta. Brighton Lake. Malakas na tugon ni Nelson, hawak ang kamay ng batang babae. Para makitang gumanap si Charmy Kims. Nakangiting tanong ni Julius Reed. Ma'am, bahagyang bumantong hininga si Nelson, saka tumingin sa kanya, napakalakas ng kalaban, mag-ingat ka. Gayun din, ang presidente ng Martial Arts Association ay nasa kabisera din, at ang kanyang lakas ay mas nakakatakot. Paano mo nalaman? Napapikit si Julius Reed, pakiramdam niya ay may mali. Nandoon lang si Nelson para manood. Paano niya nalaman ang isang bagay na kahit siya ay hindi niya narinig? Kailan lumitaw ang presidente ng Martial Arts Association sa kabisera? Nakipag-away ako sa kanya. Huminga ng malalim si Nelson, at bahagyang ngumiti, mag-ingat ka, baka hindi mo kayanin ang magkasamang dalawa. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ng batang babae at akmang aakyat na. Tito, nasugatan si ate. Napahinto ang batang babae sa kanyang paglalakad, lumingon kay Julius Reed. Huwag kang magsalita nang walang kaparirikan. Mahinang saway ni Nelson, akmang buhatin siya sa itaas. Dahil sa nalalapit na matinding labanan, ayaw niyang magambala ang lalaking pinapahalagahan niya. Maghintay. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na tumayo si Julius Reed, nakaharang sa kanilang dinadaanan. Mula nang pumasok siya sa silid, naramdaman niyang may mali kay Nelson. Ang banal na batang babae na ito ay palaging masayahin at walang malasakit, hindi gaanong seryoso. Saan? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Ang balikat, sa martial arts, sino ang nananatiling hindi nasaktan? Isang mapait na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Nelson. Hayaan mo akong makita. Pagkasabi nito, inabot ni Julius Reed para tingnan. Hindi ito ang lugar. Namula ang mukha ni Nelson sa kahihiyan. Hindi ako naghahanap. Mapaglarong tinakpan ng batang babae ang kanyang mga mata at lumingon. Nakita ko na ito dati. Hinubad ni Julius Reed ang blouse ni Nelson, marahang hinayla ito pakanan. Namutla ang mukha niya. Paano nangyari ito? Sa makinis na balat ni Nelson, lumitaw ang isang itim na bilog na halos 5 sentimetro ang lapad at unti-unting kumalat. Masakit. Malungkot na tumingin si Nelson kay Julius Reed, punong-puno ng luha ang mga mata. Sino ang gumawa nito? Pumikit si Julius Reed, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mula sa sugat, isang agos ng enerhiya ang patuloy na lumalabas. Malinaw kung gaano kasakit ang nararanasan ni Nelson. Jerry Anderson. Si Nelson, na nag-aalala pa rin, ay nagsabi, talagang makapangyarihan siya, baka hindi ka dapat pumunta. Total hindi mo naman ako pinakasalan noon, patres tayo sa panata sa pagkakataong ito. Sa kanilang paghaharap, siya ay lubos na nabigla. Omicron o S-Omicron. Kasama ni Charmy Kim si Jerry Anderson, kasama ang hindi pa nakikitang eksperto mula sa Martial Arts Association. Nag-aalala siya, sa kabila ng sobrang sakit ng kanyang balikat. Templeton Lena. Huminga ng malalim si Julius Reed at sumigaw ng malakas. Dito. Itinulak ang pinto. Nang makita ang hindi maliwanag na eksenang ito, mabilis na ginamit ni Templeton Lena ang isang libro upang protektahan ang kanyang mga mata. Huwag sumilip kung saan hindi dapat. Sabihin kay Jerry Anderson, siya ay isang patay na tao. Malamig na sabi ni Julius Reed. Kaninong pangalan? Templeton Lena ay hindi malinaw kung si Julius Reed o ang Mad Dragon ang nagsasalita. Ang dalawang pagkakakilanlan na ito ay hindi magkapareho.
Bilang, sa pagtingin sa nakagugulat na pinsala sa katawan ni Nelson, maging si Julius Reed, na may pusong bakal, ay nakaramdam ng kirot. Para sa kanya, nakipagsapalaran siyang mag-isa. Buntong hininga. Huminga siya ng malalim, mahinahong sinabi, sa pangalan ng mapapangasawa ni Nelson, ipinapahayag ko sa mundo. Sa 3 araw, personal kong bibisitahin ang punong tanggapan ng Martial Arts Association at kukunin ang kanyang ulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 924, bumaba ang hari ng bagyo ng Dragon, nagsimula ang pangwakas na labanan maagang umaga. Sa Brighton Lake, kagabi, bumuhos ang ulan kaya medyo basa ang lupa. Napuno ang hangin ng mabangong amoy ng lupa. Bagamat ilang oras pa ang napagkasundo ang oras. Ang paligid ng Brighton Lake ay siksikan na sa mga tao. Marami ang basang-basa, mukhang pagod at nahihirapang idilat ang kanilang mga mata. Pero kahit ganoon, hindi nabawasan ang kanilang sigla. Ang mga taong ito ay nakatayo sa tabi ng lawa araw at gabi, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Dahil sa siksikan, maraming turista ang nag-aalala na kung aalis sila, wala silang mahahanap na mas magandang lugar kaysa sa kasalukuyan. Kaya nanatili lang sila doon. May mga naglakas loob pa sa pagbuhos ng ulan, hindi pinapansin ang kanilang katawan na malamig sa ulan. Nag-squat sila sa tabi ng lawa, nakatitig sa ibabaw ng tubig. Doon, tahimik na nakaupo si Charmy Kim sa gitna ng lawa. Napapalibutan ang kanyang katawan ng ambon. Kahit umulan kagabi, nanatiling parang kampana ang matanda. Kung sino man ang maaaring mag-obserbo ng malapitan, sila ay magugulat. Hindi kasi basa ang katawan ni Charmy Kims. Inaasahan ko ang laban na ito Euro Broken Bar. Sa kabilang panig ng parke, nakaupo si Nick Oldham Lee sa isang upuan, itinuro ang gitna ng lawa. Ngayon, gusto kong makita kung si Julius Reed ay may 3 ulo at 6 na braso, o 9 na buhay. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Ang kanyang paboritong bunsong anak ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang kanyang katawan ay ganap na nawasak. Sa huli, kahit abo ay hindi natira. Ngayon, maaga siyang dumating para saksihan ang eksenang pinatay si Julius Reed. Sa tabi ni Nick Oldham Lee, si Daryl Huntington ay nakahiga din sa isang upuan, ang kanyang mga binti ay natatakpan ng kumot. Isang payong ang nasa ibabaw. Kahit siksikan ang lugar, sa loob ng 5 metro mula sa kanilang kinalalagyan, walang nang ahas na istorbohin sila. Pinalibutan sila ng bakod sa labas, na may ilang bodyguard na nakaistasyon sa malapit. Lubhang espesyal na paggamot. Hey, ang yabang lang ng kabataan. Ngayon, personal na tuturuan siya ni Master Kensington ng leksyon. Umiling si Daryl Huntington, nanunuya sa kanyang mga mata, naglakas loob pa siyang sabihin na pipilitin niya akong mamatay sa loob ng kalahating buwan, naghihintay talaga ako. Natatakot ako, hindi mabubuhay ngayon si Julius Reed. Naalala niya ang kanyang apo na pinatay, at ang Memorial Hall ay nawasak. Maging siya mismo ay binyantaan sa publiko. Nais ni Daryl Huntington na mapunit niya si Julius Reed gamit ang sarili niyang mga kamay. Pero, hindi niya kaya. Ang paghihiganting ito, matagal na niyang pinigilan. Sa wakas, dumating na si Charmy Kims, Vice Chairman ng Martial Arts Association, isang Grandmaster. Nagdulot na ng sensasyon kahapon ang paggabay ni Charmy Kim sa martial arts kay Claude Reed. Halos magdamag, kumalat ang balita sa mga lupain sa silangan. Ang Martial Arts Association ay ganap na naging isang gintong tatak. N0 S Omicron. Ngayon, tahimik silang naghihintay. Naghihintay para sa kanilang mortal na kaaway na tanggapin ang hamon. Maaaring may ilang kakayahan si Julius Reed, ngunit kung talagang lalabanan niya si Charmy Kims, walang alinlangan na siya ay matatalo. Sumando si Laurel Scholar sa kanyang upuan, walang pakialam na nagsalita. Ito ay isang kaso ng bakit bubuo si Lo kapag mayroon kang Yu, ngunit talagang bata pa si Julius Reed at tiyak na makakamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Sayang naman Euro Broken Bar. Ang kanyang Collar family, ay matatag na nakatayo sa likod ni Daryl Huntington. Ang husay ni Master Kensington sa pagpapataas ng mga alon sa 1 kilos lamang ay isang bagay na kakaunti sa mundo ang makakamit. Maaaring sanay si Julius Reed sa kanyang mga kamao at paa, ngunit ngayon, mukha na siyang maladyos na figure.
Napatingin si Bryson Stephen sa malabong figure sa lawa, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Siya ay nagkaroon ng sapat na. Hanggat nabubuhay si Julius Reed, hindi nila malalaman ang kapayapaan. Pagkatapos ng araw na ito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ng kabisera. Ang pagbagsak ni Matthew Abernathy ay naging hindi maiiwasan. Dapat natin siyang sipin habang nakababa siya. Naikuyom ni Lawrence Collar ang kanyang mga kamao, mabangis na umindayog sa hangin sa kanyang harapan. Noong araw na iyon sa gateway ng Lee family, muntik na siyang masagasaan ni Matthew Abernathy. Nagkaroon pa siya ng sakit sa puso dahil sa pagkabigla, na nagresulta sa kanyang pagkaka-ospital. Isang matinding puot, laging naaalala ni Lawrence Collar. Pinigilan niyang kumilos dahil lamang sa kaguluhan sa kabisera. Ngayon, pagkakataon na binigay ng tadhana. Sa aking pagkakaalam, maraming mayayamang mga ngalakal sa kabisera ang lumayo na kay Matthew Abernathy at Bam Aling upang suportahan kami. Si Carmichael ay talagang nagiging isang malungkot na tao. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Nicodem Lee pataas. Hinihintay nila ang pagkamatay ni Julius Reed, habang sa kabilang bahagi ng parke, ang ilan ay umaasa na makakita ng isang kamanghamanghang laban. Naway hindi masyadong katamtaman ang laban ngayon. Kung si Master Kensington ay hamampas tulad ng isang dragon at patayin ang kanyang kalaban sa isang galaw, ang ating pag-asa ay magiging walang kabuluhan. Isang grupo ng matatandang lalaki ang nakaupo sa ilalim ng puno, ang mga mata ay nakatutok sa ibabaw ng ilog. Natatakot akong mabaigo ka, may umiling, maging si Claude Reed, isang martial artist na umabot na sa pisikal na limitasyon, ay hindi makatiis ng kahit isang galaw. Balita ko ang kalaban ni Master Kensington this time ay isang binata. Isang binata, bahagyang kumunat ang noo ng ilang martial artist, a young man dares to fight. Kung gayon bakit pipiliin ni Master Kensington ang isang binata? Sa martial arts, kahit isang kababalaghan ay hindi makakamit ang kadakilaan sa kanilang kabataan. Wala pang 50 taong gulang, walang Grandmaster. Kahit na ang isang kasing talino ni Claude Reed ay naabot lamang ang kanyang pisikal na rurok sa kanyang mga ika-60 taon. Halos hindi niya naabot ang threshold ng pagiging isang Grandmaster. Tungkol naman sa paliwanag, sino sa mga nakaabot sa kanilang pisikal na limitasyon ang hindi isa sa 10,000 pambihira? Ang kulang sa kanila ay isang pagkakataon lamang. Ang pagkakataong maunawaan ang universo. Ang mga mapalad na makatagpo ng gayong mga pagkakataon ay makakaunawa ng martial arts. At maging isang Grandmaster, natatakot ako na hindi siya makatiis kahit isang galaw. Sumili ang pagkadismaya sa mga mata ng martial artist. Isang binata, pagpatay lang. Samantala, sa hilaga ng parke, nakaupo ang dalawang matatandang lalaki na nakasuot ng brocade na damit. Ang isa sa kanila ay may 6 na bituin na badge sa kanyang dibdib. Ang isa ay may 4-star badge. Sa likod nila ay nakatayo ang 12 ng mga disipulo mula sa Martial Arts Association. Narinig ko na ang presidente ay nasa isang matinding labanan kahapon, at nasaktan niya ang kanyang balikat. Tanong ng 4-star martial artist, isang permanenteng council member ng Martial Arts Association, Baron Gray. Kasama niya ang pangulo sa paglalakbay na ito, handa sa anumang emergency. Isang baby euro, napakakaiba. Bahagyang nakakunot ang noo ni Jerry Anderson habang nagsasalita. Siya ay bata pa at walang aura sa kanyang katawan, ngunit nakayanan niya ang aking nakamamatay na suntok at sinira pa ang aking divine weapon. Sa isang sword strike, binasag niya ang hanging wave na nabuo niya mula sa mga dahon ng puno. Ito ay lubhang kakaiba. Pagkatapos ng mapagpasyang labanan, nagpadala ako ng isang tao upang mag-imbestiga. Sabi ni Baron Gray, nakatingin sa unahan. Katahimikan. Nabalot ng sandaling katahimikan ang buong parke. Walang nagsalita, lahat ng mata ay nakatuon sa direksyon ng pasukan. Iyon lang ang pasukan. Kung dadalo si Julius Reed sa appointment, kailangan niyang dumaan dito. 10,000 mga mata ang nakatitig ng maayos. Ang oras ay lumilipas bawat minuto, bawat segundo. Hanggang tanghali, gayunpaman, walang palatandaan ng isang tao. Masyadong natatakot na lumapit, may mahinang bamulong. Ang pagharap sa isang Grandmaster at ang pagkatakot sa labanan ay hindi kahihiyan. Lahat tayo ay martial artist.
Upang sadyang harapin ang hindi malulutas ay nangangailangan ng malaking katapangan. Marami ang nadismaya. Nakatakda na ang entablado, ngunit wala saan ang bida. Pero maya-maya lang, may sumigaw sa gulat. Tingnan mo. Ano yan sa langit? Ang tahimik na parke ay biglang nag-ambala sa sigaw na ito. Hindi mabilang na mga mata ang lumingon sa langit. Ngunit dahil sa nakakasilaw na araw, nahihirapan silang idilat ang kanilang mga mata. Ngunit ang isang napakalaking dagandong ng tunog ay tila nagmumungkahi Euro Broken Bar. Isa itong helicopter. May nagsuot ng salaming pang-araw, at malabong makakita ng helicopter na umaaligid sa 100 metro sa hangin. Ano iyon? Biglang lumitaw ang isang madilim na lugar sa ilalim ng helicopter. Ang madilim na lugar ay mabilis na bumagsak mula sa 100 metro pataas, na lumaki sa balangkas. Nang wala pang 30 metro sa itaas ng lawa, sa wakas ay nakikita ng malinaw ng lahat. Ito ay isang tao. Isang taong diretsyong bumagsak. Julius Reed, naparito ako para paalisin ka. Isang malakas na boses ang dumagundong sa parke, na umabot sa pandinig ng lahat. Boom! Ang susunod na sandali, bumukas ang ibabaw ng lawa. Ang matatayog na alon ay lumundag na 12 ng metro ang taas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 925 ang tubig ay paatras na umaagos, si Julius Reed. Biglang tinanggal ni Daryl Huntington ang kumot mula sa kanyang mga binti at tumayo, nakatitig sa langit. Bilog ang mga mata niya sa pagtataka. Ang kanyang paghinga, saglit, tumigil. Tao ba to? Tumayo din si Nicodem Lee, nanginginig ang mga kamay niya. Nag-alinlangan pa siya kung may nakikita ba siya. Ang karaniwang mabait na lalaki ay bihirang magmura. 100 metro sa himpapawid, tumatalon pababa. Hindi ba mamamatay sa impact? Kahit na ito ay nasa tubig. Ngunit gaano kalakas ang magiging epekto? Kanina pa nila pinagmamasdan ang pinto, pero talagang dumating ang lalaki sakay ng helicopter para sa appointment. Ang paglipat na ito ng nag-iisa, hindi na kailangang sabihin, ay nakikitang nakamamanghang. Sa loob ng parke, nagkaroon ng tahimik na katahimikan. Whoosh! Lamang kapag ang tunog ng mga alon ng tubig ay bumasag sa katahimikan. Nakasentro sa paligid ng Charmy Kims, ang mga higanteng alon ay lumundag sa lahat ng direksyon. At si Julius Reed, nasa freefall pa siya. Ngayon lang, bumagal na ang kanyang bilis, ni 1 metro bawat segundo. Ginagamit ng Grandmaster ang kanyang kapangyarihan ng may ganoong lakas. Pinagmamasdan ang nagtataasang alon, ang mga martial artist ay nasa sabik. 0 S Omicron. Sa bawat galaw nila, nakamamatay sila. At ang kakaibang pagpasok ni Julius Reed ay pumukaw din sa kanilang pananabik. Matapang na mahulog mula sa 100 metro sa kalangitan, tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Boom! Umalangaw-ngaw ang isa pang malakas na ingay. Sa wakas, tumayo si Charmy Kims, naka-cross arms sa dibdib. Ang bumabalot sa kanya ay isang patong ng ambon. Ang ambon na ito ay kumikilos tulad ng isang proteksyon na kalasag, na pinananatiling tuyo ang kanyang mga damit at hindi nabasag ng tubig sa lawa. Sa kapangyarihan ni Master Kensington na nagpapakitang parang heavenly thunder, gusto ko talagang makita kung paano napunta ang batang ito. Sa baybayin ng lawa, ang ilang martial artist ay nagsalita ng may paghamak. Ang showboating sa harap ng isang Grandmaster ay walang pinagkaiba sa panliligaw kay kamatayan. Whoosh! Sa itaas ng hangin, pinagdikit ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at bigla itong hinawakan ng mahigpit. Ang nagtataasang alon ay agad na bumangga sa isa't isa. Ang tubig sa lawa ay talagang umagos paitaas sa hangin. Simula sa kanyang mga daliri, ang malinaw na tubig ng Brighton Lake ay dahan-daang nagsasama-sama sa isang higanteng longsword. Mula sa isang pangunahing modelo, lumaki ito sa 1 metro, 3 metro, 5 metro. Ang longsword ay patuloy na lumaki. At ang tubig sa lawa ay tuloy-tuloy na inilabas paitaas. Parang may napakalaking higop sa hangin, dahilan para bumulwak ang mga agos ng tubig mula sa ibabaw ng lawa. Diretso sa langit ang pagbaril. Sa pamamagitan ng Brighton Lake, ang tubig ay humagos ng pabalik-balik. Ang lakas ng isang Grandmaster. Ito ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Sa pampang, tuwang-tuwa ang hiyawan ng mga martial artist. Gaano kalakas ito? Kahapon,
Nasaksihan nila si Charmy Kims na naglalakad sa tubig, na hamampas ng daan-daang carps sa isang stroke. At ngayon, maswerte silang makita ang tubig ng lawa na pumailanglang hanggang sa himpapawid. Pagbuhos ng ulan at pag-ikot ng mga ulap. Kahit ilang daang metro ang layo mula sa gitna ng lawa, ramdam pa rin nila ang malakas na aura na nagbabago-bago. Grandmaster. Sa paglipat ni Master Kensington, maaari niyang direktang patayin ang walang pangalan na batang iyon sa himpapawid. Itinuro ng mga martial artist ang langit, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nakasentro sa paligid ng Charmy Kims, hindi mabilang na mga haligi ng tubig ang tumaas na parang mga talon, na umaagos paitaas sa kalangitan. Bumubuo ng 30 metrong mataas na kurtina ng tubig. Ang napakalaking kapangyarihan, iniisip ko kung sino sa mundo ang makatiis nito. Nagsalita sila na may nanginginig na boses, halos hindi nangangahas na kumurap. At sa di kalayuan, ang mga ordinaryong manunood na dumalo para tangkilikin ang palabas ay nagbubuga ng mga hiyaw. Inilabas ng mga taong ito ang kanilang mga telepono, isa-isa, para i-record ang nakakaantig na eksenang ito. Parang pelikula lang. Mommy, siya ba ang Dragon King ng East Sea? Itinuro ng batang babae si Julius Reed sa langit, nanlalaki ang mga mata habang nagtatanong. Siya, hindi siya ang Dragon King, mahal. Ang Dragon King ay nasa ibaba. Tingnan ang tiyuhin sa gitna ng lawa. Kaya niyang tumaas ang alon ng napakataas. Excited na bulalas ng babae habang nakatingin kay Charmy Kims. Tanging si Jerry Anderson lamang ang nakaupo sa kanyang upuan, seryoso ang kanyang ekspresyon. Parang may mali, ang tabing ng tubig ay tumaas ng pataas, ang buong ibabaw ng lawa ay bumaba na ng kalahating metro. Kitang-kita ng mga tao sa dalampasigan ang mga nakalantad na bato at ang mga lumot na tumatakip sa kanila. Break. Sa gitna ng lawa, malungkot ang mukha ni Charmy Kims. Siya ay nakulong doon, na walang daan palabas. At sa itaas ng kanyang ulo, isang malaking presyon ang bumababa. Nakaramdam siya ng takot, panik. Siya ay isang Grandmaster, pagkatapos ng lahat. Hindi man lang maalala ni Charmy Kims ang huling beses na nakaramdam siya ng takot. Ngunit ngayon, sinabi sa kanya ng kanyang intuition. Dapat siya ay lumayas. Boom! Sa kanyang dagandong. Muli, isang malakas na aura ang bumungad sa itaas ng lawa. Ang tunog na ito, tulad ng lumiligid na heavenly thunder, ay direktang nabasag ang tabing ng tubig sa kalangitan. Mabilis na bumagsak ang tubig sa lawa, na hindi na nahila ng higop. Splash! Hinampas ng malalaking alon ang ibabaw ng lawa, na muling bumubulusok ng tubig sa taas. At mabilis na tumaas ang buong ibabaw ng lawa. Noon lang nila malinaw na nakita ang eksena sa lawa. Ito, parang medyo off. Kumurap-kurap ang mga martial artist, tinitiyak na wala silang nakikita. Walang magtuturo ng espada sa kanilang sarili, maaari bang? Habang binibigkas ang pangungusap na ito, ang mga mata ng mga martial artist ay napuno ng pagkabigla. Ito ang gawa ng Young Master. Ngayon lang niya ginawa ang pagbabalikwas ng tubig sa lawa. Isang elder na nakaabot na sa pisikal na limitasyon ay itinuro sa hangin, ang kanyang boses ay medyo namamaos. Hindi ka panipaniwala. Sa gitna ng lawa, si Julius Reed ay baligtad sa kanyang pagbaba. Sa harap niya, isang napakalaking espada ang nabuo mula sa tubig ng lawa, isang buong 10 metro ang haba. Tinarget ng sword tip si Charmy Kims sa ibaba. Sa sandaling ito, isang tao, isang espada, bumaba mula sa langit. Sa aura na nakakasira ng mundo, ito ay bumagsak ng patayo. Ngayon, papatayin ko ang isang Grandmaster. Sigaw ni Julius Reed na pilit na tinutulak pababa gamit ang 2 kamay. Boom! Ang 10 metrong haba, 3 metrong lapad na napakalaki na espada, ay nagmula sa langit. Ako rin ay isang Grandmaster, hindi mo ako sasaktan. Natapakan ni Charmy Kims ang lawa, sumibol ang isang splash, pagkatapos ay tumalon sa hangin. Sa kanyang harapan, ang hindi malinaw na ambon ay muntik ng magkatotoo. Ito ay bumuo ng isang hindi masisira na kalasag. Boom! Ang pangatlong malakas na putok. Si Charmy Kims, na kinaladkad ang layer ng ambon, brutal na nabangga ng napakalaking espada. Bumagsak. Sa sandali ng pagtama, nagsimulang magwatak-watak ang napakalaking espada.
Hindi mabilang na mga patak ng malinaw na tubig ang nahulog sa lawa. Tila, ang napakalaking espada ay nabasag. Talagang nakakatakot si Master Kensington. Upang harapin ang ganoong kabangas na welga ngunit nagawang ganap na masira ito. Nanood ang mga martial artist, agape. Ngunit gayon din, lumaki ang paggalang nila kay Julius Reed sa kanilang mga puso. Ang young master, kaya niyang baliktarin ang mga ilog at dagat sa harap ni Charmy Kims. Ang labanang ito, kahit natalo, ay isang marangal na pagkatalo. Hindi nakakagulat na ang Martial Arts Association ay gumawa ng napakalaking kaguluhan. Ang kalaban, talagang isa pang Grandmaster. Julius Reed, kahit na sa iyong matatayog na kakayahan, maaari mo bang basagin ang aking water shield? Tawa ng tawa si Charmy Kims. Baliin ang kalasag. Sa langit, ang dahan-daang nahuhulog na si Julius Reed ay sumangot, ngayon, papatayin kita. Ginamit mo ang lahat ng iyong kakayahan para huwadin ang napakalaking espada na iyon, at ito ay aking sinira. Ano pang kakayahan ang mayroon ka? Ipakita sa kanila. Nakaramdam ng lakas ng loob sa kanyang matagumpay na welga, nakaramdam si Charmy Kims ng matinding kabaliwan. Sa kanyang mga mata, naubusan na ng pakulo ang kanyang kalaban. Talaga, sigurado ka bang nabasag mo ang espada ko? Bahagyang ngumiti si Julius Reed at itinaas ang kanyang mga braso, pagkatapos ay pinalakpakan ang mga ito ng malakas. Bumagsak, mabilis na nalaglag ang napakalaking espada. Ang tubig sa lawa ay nakakalat sa buong kalangitan, umuulan sa ibabaw ng lawa. Pero sa gitna, mayroong halos nasa salat na longsword. Ito ang asensya. Boom! Matapos ang 10 metrong taas na napakalaki na espada ay pumutok, ang wala pang 3 metrong tubig na espada ay nalaslas muli. Whoosh! Isang lagaslas ng hangin ang dumaan sa tenga ni Charmy Kims. At sa itaas, naramdaman niya ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng panganib. Boom! Isa pang nakakabinging dagandong. Nagsalpukan ang espada at kalasag sa pangalawang pagkakataon. Natahimik ang buong lugar. Basag. Isang tunog ng pagkabasag ang umalangaw-ngaw sa lawa. Ang kalasag ng tubig sa harap ni Charmy Kims ay sumabog ng husto, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 926 na paglabag sa batas na talo. Thud. Biglang nawalan ng balanse si Daryl Huntington at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa gitna ng lawa. Malaki rin ang pinagbago ng kutis ni na Lawrence Collar at Nick Odomley. Nakatayo sila sa pwesto, nalilito kung ano ang gagawin. Masyadong biglang nagbago ang lahat. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang Grandmaster Kensington, na nag-flip wave gamit ang kanyang kamay, ay talagang hindi katugma sa isang kabataan. Gaano katikat si Julius Reed? Sila ay mga ordinaryong tao lamang, ngunit sa loob-loob nila ay nabigla na sila. At sa baybayin, naramdaman ng grupo ng mga martial artist na iyon ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Isang Grandmaster, si Master Kensington ay isang Grandmaster ng isang henerasyon. Matangkad pa rin sa kanilang isipan ang kanyang mga milagrong ginawa kahapon. Ang mitolohiya ay kumalat sa malawak na lupain ng mortal world sa magdamag. Pero ngayon, nahulog ang Grandmaster. Walang makatanggap nito. Patay. Makalipas ang kalahating minuto, hindi makapaniwalang tanong ng mga martial artist. Imposible. Grandmaster yon. Paanong mamamatay ang isang Grandmaster? May mga hindi pa rin makapaniwala. Sa mundo ng martial arts, ang isang Grandmaster ay isang taong nasulyapan ang asensya ng martial arts. Paano siya madaling mapatay? At saka, ng isang kabataan. Boom! Noon lang, biglang sumabog ang gitna ng lawa. Isang figure ang lumabas mula sa ilalim ng tubig, na mukhang gulo-gulo. Sa paligid niya, ang mga alon ay tumaas sa langit. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nakatayo siya sa isang haligi ng tubig. Julius Reed, talagang minamaliit kita. Sa ibabaw ng haligi ng tubig na halos 5 metro ang taas, ang buhok ni Master Kensington ay magulo. Basang-basa, nalungkot siya. Sa sulok ng kanyang bibig, may bakas ng dugo. Sa kanyang mga mata, walang pagtatangkang itago ang malalim na puot. Siya ang vice-presidente ng Martial Arts Association, isang 5-star martial artist.
Isang Grandmaster. To think na itinulak siya sa lawa at iniwan sa kaiyahiyang kalagayan. Puot. Kinasusuklaman ni Master Kensington. Ngayon, papatayin kita sa itaas ng Brighton Lake. Bang! Itinulak niya ang dalawang kamay pasulong. Simula sa kinatatayuan niya, sunod-sunod na napakalaking alon ang sumambulat sa ibabaw ng lawa. Para itong mga bambang itinapon sa tubig, walang humpay na patungo kay Julius Reed. Hindi patay si Master Kensington. Excited na sigaw ng mga martial artist. Sa katunayan, ang isang Grandmaster ay hindi mamamatay. Naging excited na naman sila. And S. Omicron. Ang pakikibaka sa pagitan ng mga immortal. Maliwanag, nagpigil si Master Kensington noong nakaraang araw. Ngayon, lalabas na siya. Sinasabi ko, itinuro ni Daryl Huntington ang ibabaw ng lawa, sa wakas ay muling nagkaroon ng kulay ang kanyang mga labi, sinabi kong ayos lang si Master Kensington. Buntong hininga. Napabuntong hininga din si Nick Oldham Lee at ang iba pa. Ito ay isang malapit na tawag na walang panganib. Masyado lang silang balisa, sa ibabaw ng lawa. Ang mga alon ay tumataas sa langit. Mahigit 50 metro ang layo ng dalawa, ngunit ang mga alon na ito, sa isang kisap mata, ay umabot na sa mga paa ni Julius Reed. Naunawaan ni Master Kensington ang langit at lupa, na nalampasan ang hangganang iyon. Sa loob ng 10 taon pa, baka umunlad pa siya. Sa pampang, ipinikit ng isang elder ang kanyang mga mata, ninanamnam ang aura ng Grandmaster. Maaari ba siyang maging isang anim na bituin na martial artist? May nagtatakang tanong. Ang matanda ang pinaka may kakayahan sa kanila, isang figure ng autoridad. Sa loob ng 10 taon, malamang. Nang marinig ang sagot na ito, mas lalong lumakas ang pag-asa ng mga martial artist. Napakalakas ng hakbang na ito, nag-aalala ako na hindi ito makayanan ng mga kabataan sa lawa. Pagkatapos magsalita ng matanda, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Agad na lumiit ang kanyang mga estudyante. Nakaramdam siya ng mas malakas na aura. Kumikilos ito laban sa mga alon na itinaboy ni Master Kensington at sumasabog patungo sa kanila. Boom! Sa gitna ng lawa, dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga kamay. Isang higanting tabing ng tubig ang bumangon sa kanyang harapan, na nagpatigil sa mga alon na pinapatay ng puwersa ng Grandmaster sa kanilang mga landas. Kaway-kaway na bumagsak sa screen, ngunit hindi nila ito maalog kahit kaunti. Hanggang sa, ang lawa ay naging kalmado at tahimik. Ang naiwan na lang ay ang parang talon na tabing ng tubig, na nakatayo sa lawa. Master Kensington. Malakas na sumigaw si Julius Reed. Ito ang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Bumangon ka. Hinailan niya ang kanyang mga kamay pataas. Ang malaking tabing ng tubig na halos 10 metro ang lapad, hindi kapani-pani walang umalis sa ibabaw ng lawa at nakasabit sa hangin na parang salamin. Napakalinaw. Gayunpaman, itinago nito ang nakamamatay na layunin. Gaano siya kalakas? Sa pampang, nanlaki ang mga mata ng mga martial artist. Maging ang matanda na katatapos lang magsalita ay natahimik. Sa nakaraang labanan, ang tubig ay hindi kailanman umalis sa lawa. Sa madaling salita, ito ay tubig na may mga ugat. At ngayon, talagang hinugot ni Julius Reed ang tabing ng tubig. Ginagawa itong walang ugat na tubig. Upang mapanatili ang napakalaking tabing ng tubig, ang kakayahan ng binata ay higit pa sa kakayahan ni Master Kensington. Tulala na sinabi ng matanda, malinaw na ang kinalabasan. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na kayang bumunot ng isang kabataan ang tubig ng lawa. Ito ay isang bagay na kahit isang Grandmaster ay maaaring hindi kaya. Pumunta ka. Nang hindi naghihintay na mag-isip ang lahat, marahas na itinulak ni Julius Reed ang kanyang mga kamay pasulong. Agad na bumaligtad ang tabing ng tubig, kumakalat na parang isang malaking lambat, na nakasabit sa itaas ng ulo ni Charmy Kims. Isang makalangit na lambat na kumalat sa lupa. Kung mayroon kang pambihirang kakayahan, o isa kang makapangyarihang Grandmaster. Dito, walang takas, sira. Idiniin ni Julius Reed ang kanyang mga kamay pababa. Boom! Ang napakalaking lambat, bumabagsak mula sa langit. Hindi ako naniniwala dito. Medyo nabaliw na si Charmy Kims. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, nagkondenseng ng daloy ng enerhiya sa kanyang mga daliri. Boom! Sa ilalim niya, ang lawa ay sumabog muli. Nagiging matalas na espada,
Bumangga sa napakalaking lambat. Tumilapon ang tubig kung saan-saan. Nabasag ang lambat, naging langit na puno ng ambon. Tinatangay ng hangin. Nanginginig ang katawan ni Charmy Kims habang diretsong nahulog sa lawa. Sa sandaling nabasag ng lambat ang espadang tubig, dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga panloob na organo ay parang dinudurog. Charmy, tumayo si Jerry Anderson, ngunit mahigpit na pinigilan ni Baron Gray. Chairman, hindi pa tapos ang laban, huwag kang padalos-dalos. Binatukan ni Jerry Anderson ang kanyang kamao sa mesa. Puno ng galit ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kabataan. Akala niya ay sisikat siya sa isang laban at ungat ang status ng Martial Arts Association sa Mortal World. Parang nabasag na iyon ngayon. Isang Grandmaster, sa napakalungkot na kalagayan. Anong dignidad ang iniwan ng kanyang Martial Arts Association, nang ahas na tawagin ang sarili bilang sagradong lupain ng martial arts. Tinalo ng isang kabataan lang. 10,000 mata ang nakatutok sa ibabaw ng lawa. Alam nila na hindi patay si Charmy Kims. Isang Grandmaster, hindi madaling mamatay. Ngunit ang ibabaw ng lawa ay nanatiling nakamamatay na tahimik. Si Julius Reed ay nakatayo sa gitna ng lawa, nakatingin sa unahan. Splash! Sa wakas, isa pang alon ang tumalsik sa ibabaw. Lumabas si Charmy Kims, punit-punit ang damit at duguan. Julius Reed, gusto kong patayin ka. Sa isang dagandong, marahas niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Pakiramdam ang galit ng isang Grandmaster. Bang! 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 Sa isang iglap, libu-libong alon ang lumundag sa ibabaw ng lawa. Ito ay isda, bulalas ng isang tao. Sa lawa, libu-libong isda ang lumokso sa hangin. Paikot-ikot sa Charmy Kims. Buong araw at gabi akong nangingisda, halos maubos ang laman ng mga isda sa lawa. Nakatayo sa ibabaw ng lawa, tumawa ng malakas si Charmy Kims, narinig mo na ba ang mga isda na tumatalon sa Dragon Gate? Boom! Nang matapos siyang magsalita, isang tabing ng tubig ang bumungad sa kanyang harapan. Pumunta ka. Ang mga isda na nakabitin sa hangin ay dumaan sa tabing ng tubig at agad na naging yelo. Isang nakakagigil na ugnayan. Dumiretso sa Julius Reed. Sa 1,000 isda, mayroon akong 1,000 talam. Hawakan ang matinding sipon at mamamatay ka kaagad. Inipon ni Charmy Kims ang lahat ng kanyang lakas, tumawa ng baliw, mamatay. Libu-libong isda ang patuloy na dumaan sa tabing ng tubig, na naging mga blades ng yelo. Ang palabas ay kahanga-hanga, at sa gitna ng lawa. Pagharap sa napakaraming isda, casual na itinaas ni Julius Reed ang isang kamay. 50 metro, 30 metro, 10 metro. Papalapit ng papalapit ang mga isda. Naramdaman na ng mga martial artists sa tabi ng lawa ang lamig ng buto. Parang sa susunod na sandali, ang katawan ni Julius Reed ay mabubutas ng hindi mabilang na mga isda. Sa wakas, nang dumating ang unang carp na nakabalot sa yelo sa loob ng wala pang 1 metro mula kay Julius Reed. Bahagya niyang pinitik ang kanyang mga daliri. Iklik. Tila tumigil ang oras ng sabay-sabay. Libu-libong isda ang nakasabit ng hindi gumagalaw sa hangin. Ang susunod na sandali, splash! Ang libu-libong isda ay nahulog ng patayo. Para bang ang mga carp ay sumisisid pabalik sa tubig. Isang iglap, hindi mabilang na mga diskarte. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 927, ang kamatayan ng Grandmaster ang tila bahagyang pagpindot ng isang daliri, ngunit ito ay sumabog sa mga tainga ng lahat na parang kulog. Nanginig ang katawan ni Charmy Kims, at ang kanyang mukha ay agad na namula sa sukdulan. Pagkatapos, isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak. Unsteady ang kanyang figure. Sa ibabaw ng haligi ng tubig, siya ay umindayog ng mapanganib. Ito ay, sa pampang, tulala ang mga martial artist. Sa sandaling nakarating sa kanila ang putok na tunog, naramdaman nila ang napakalaking hangarin na pumatay. Isang walang katapusang aura ang lumabas sa mga daliri ni Julius Reed. Pagkatapos, kumakalat ito ng husto. Ang karpa sa langit ay pilit na pinatigil ng aura na ito, na pinawi ang mga diskarteng ipinataw sa kanila ni Charmy Kims. Ito ay masama. Sumimangot ng malalim si Jerry Anderson, nag-aalangan kung dapat ba siyang makialam. Mukhang natalo si Charmy Kims.
Ang kinalabasan na ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Mga araw ng pagpaplano, pag-udyok ng bagyo sa lungsod. Hindi ba ang lahat ay para sa isang labanan upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili? Ngayon, sa katunayan, isang pangalan ang ginawa sa labanan. Tanging ang bida lamang ang nagbago kay Julius Reed. Ang entablado ay itinakda, para lamang maging damit pangkasal para sa iba. Kung makikialam ka, ang prestihiyo ng Martial Arts Association ay tanggeyan. Ang reputasyon, ganap na nawasak. Pinayuhan siya ni Baron Gray sa kanyang tabi. Nanunood ang buong mundo. Ang asosasyon ay nagproklama sa sarili nitong banal na lupain ng martial arts. Ito ba ay mambo-bully sa pamamagitan ng paglampas sa bilang? Sasabihin ng mga tagalabas na hindi natin matitiis ang pagkatalo. Ang kamay niya, mahigpit na nakadiin sa binti ni Jerry Anderson. President, maging mahinahon. Buntong hininga. Pumikit si Jerry Anderson. Galit, ayaw, walang magawa pa. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang si Charmy Kims ay nahulog sa pagkatalo. Muling bumagsak sa nakakatakot na katahimikan ang parke. Tanging ang tunog ng alon sa lawa ang patuloy na nakarating sa kanila. Sabi ng ilang tao, hindi namamatay ang isang Grandmaster. Si Julius Reed ay nakatayo sa ibabaw ng matataas na alon, ang mga kamay ay nasa likod niya. Sa isang saloobin na hindi napapansin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang, tumingin siya sa magulo na si Charmy Kim sa ibaba. Ang isang Grandmaster ay hindi namamatay. Galit na sigaw ni Charmy Kims. Isa siyang 5-star martial artist, ang Vice President ng Martial Arts Association. Kahapon, dito mismo sa gitna ng lawa na ito, tinanggap niya ang pagsamba ng hindi mabilang na mga martial artist. Ngunit ngayon, siya ay binubugbog ng walang kakayahang lumaban. Tama lang, papatunayan ko sa lahat. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang isang kamay, ang kanyang ekspresyon ay lubos na malamig, ang isang Grandmaster, ay tao rin. At ang mga tao, lahat ay maaaring mamatay. Boom! Itinaas niya ang kanang kamay niya ng mataas. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa ibabaw ng lawa. Tapos, mula sa ilalim ng Charmy Kim sa ibabaw ng lawa, 2 water dragon ang bumulwak. Nakapulupot at tinutulak siya sa ere. Boom! Ang kambal na dragon ay naglalaro ng mga perlas, ang tubig na lumilipad sa lahat ng dako. Si Charmy Kims, na parang saranggola na may putol na tali, ay nabasag ng diretso sa ibabaw ng lawa. Splash! Tumilapon ng mataas ang tubig. Napabuntong hininga ang buong karamihan. Ang kanilang mga mata, matamang nakatutok sa ibabaw ng lawa. Alam nila, lalabas na naman si Charmy Kims. Ang isang Grandmaster ay hindi namamatay. Makalipas ang 10 segundo, unti-unting lumitaw ang isang madilim na figure. Ang katawan ni Charmy Kims, lumulutang sa tubig. Siya ay nagpakita. Ngayon lamang, wala nang anumang palatandaan ng buhay. Isang Grandmaster, patay. Nakanganga ang mga martial artist, natulala. Para silang tinamaan ng kidlat, blanko ang kanilang isipan. Ang kanilang mga mata, nanatili sa madilim na silhouette na lumulutang sa lawa. Isang Grandmaster, ang kaharian na tinahak nila sa buong buhay nila. Ngunit sa isang kisap mata, napatay. Malawakang sinasabi, ang isang Grandmaster ay hindi namamatay. Ang isang Grandmaster ay parang isang Diyos. Ngunit ngayon, may pumatay sa isang Diyos. Tinapos ang isang doktrina. Ayaw nilang maniwala, ngunit lumutang ang katawan ni Charmy Kim sa lawa. Hindi maramdaman ng mga martial artist kahit isang bakas ng kanyang aura. Sa lawa, naroon lamang ang dominanteng presensya ni Julius Reed na nakatingin ng masama sa mundo. Imposibleng maging totoo. Ang ilang mga martial artist ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga ekspresyon ay bakante. Ang kanilang mga paniniwala, nasira sa isang iglap. Martial Arts Association, ang sagradong lupain ng martial arts. Si Charmy Kims ay isang 5-star martial artist at isa ring Vice President ng Martial Arts Association. Ngunit ang gayong makabuluhang figure ay madaling napatay. Sacred land pa rin ba ito? Charmy, boom! Ganap na pinakawalan ang aura ni Jerry Anderson, isang walang hangganang layunin ng pagpatay na kumalat sa buong parke. Maraming tao ang nakaramdam ng lamig at hindi naiwasang ibalot ng mahigpit ang kanilang mga damit. Kung gagawa ka ng hakbang, tiyak na masisira ang reputasyon ng Martial Arts Association.
Sa oras na iyon, magiging kalaban mo ang buong asosasyon. Sabi ni Baron Gray sa mabigat na boses. Kung hindi siya kikilos, mapangalagaan pa rin ang kanyang reputasyon. Maaari silang sumuko mamaya, ngunit ang gumawa ng isang hakbang ngayon, ay walang ibig sabihin tungkol sa sagradong lupain. Tirani lang ng nakararami. Hindi ko kayang lunukan ang insultong ito. Pumikit si Jerry Anderson, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Dapat kang magtiis. Natapos magsalita si Baron Gray at pumikit din. Hindi siya naglakas loob na tumingin. Tingnan mo dali. Ano ba yan? Maya-maya lang, may sumigaw. Swish. Nakita nila, mataas sa langit. Sa ilalim ng helicopter. Isang bandila ang dahan-daang bumaba. Ang watawat na ito ay 30 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Kahit na ang mga tao sa dalampasigan ay kitang-kita ito. Gintuang dragon na lumalamon sa araw. May sumigaw ng malakas. Ito ay Euro Broken Bar 7 Clouds Academy. Ang ilang malalakas na individual na nakalusot mula sa martial world ay kapansin-pansing nagbago ng kanilang mga ekspresyon. 7 Clouds Academy, dating pinuno ng martial world. Ngayon, narinig na lang nila na muling lumitaw ang 7 Clouds Academy. Ngunit walang sino man ang inaasahan na ito ay magiging sa ganitong paraan. Inihayag nila ang kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Grandmaster at pagtataas ng kanilang bandila. Isang simoy ng hangin ang umihip. Ang watawat ay yumangay. Nakatayo si Julius Reed sa ibabaw ng isang haligi ng tubig, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang pagkilos na ito ng pagpaslang kay Charmy Kims ay halos naubos ang kanyang pisikal na lakas. Isang Grandmaster. Kung nakabawi lang ang kanyang lakas, napatay na niya ito sa isang kisap mata. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Atticus Ellsworth, nasugatan na siya. Ngayon, para mabigla ang mga nasa martial world na nagnanais ng Divine Dragon Tripod, pinilit ni Julius Reed ang sarili sa kabila ng kanyang pisikal na pagkapagod, na pinaandar ang kambal na dragons mula sa dagat. Masama na ang pakiramdam ng kanyang katawan. Bilis, magulat ka sa pinuno ng koponan, ang 7 Clouds Academy ay muling lumitaw, huminto sa mga aksyon. Dalhin ang lahat ng miyembro at maghiwa-hiwalay sa iba't ibang bahagi ng kabiserang lungsod, maging handa anumang oras. Bawiin. Sa parke, sa maraming mga hindi napapansing sulok, ang mga Shadow Warriors mula sa martial world ay nagsimulang umalis ng isa-isa. Ang Martial Arts Association ay may kakilakilabot na presensya, mahirap baliwalain. Pero ngayon, pinatay ni Julius Reed ang isang Grandmaster sa isang kisap mata. Hindi sila nang ahas na harapin siya ng direkta. Walang gustong pahabain ang kanilang death warrant, hindi rin naisip ng mga individual na ito na mas may kakayahan sila kaysa kay Charmy Kims. Ang Divine Dragon Tripod ay kanais-nais, ngunit ang isa ay dapat nabuhay upang tamasahin ito. Kaya, ang dating mataong Brighton Lake, halos 1,000 tao ang umatras sa isang iglap. Buong 10 minutong patay si Charmy Kims. Ngunit gulat na gulat pa rin ang mga tao sa tabi ng lawa. Nakatitig sila sa lumulutang na bangkay, bakanteng ang kanilang mga tingin. Mula sa Fish Leaping Over the Dragon Gate, kahapon hanggang sa Twin Dragons Playing with Pearls, ngayon. Nagbago ang pangunahing tauhan. Sa itaas ng langit, ang lumulutang na bandilang, Golden Dragon Swallowing the Sun, ay partikular na nakasisilaw. On S. Omicron. Sa ilalim ng bandila, si Julius Reed ay lumitaw na halos makajos, na tinatanaw ang mga mortal. Anong gagawin? Nakahiga si Nicodem Lee sa isang upuan, nanginginig ang buong katawan. Namutla ang mukha ni Daryl Huntington. Kalahating buwan, sinabi niya na dapat kong kitilin ang sarili kong buhay sa loob ng kalahating buwan. Hindi maaaring matalo si Charmy Kims, siya ay isang Grandmaster kung tutuusin. Daryl Huntington, gising na. Si Nicodem Lee ay sumuray-suray, hinawakan ang kanyang kwelyo, at marahas na inalog. Patay na si Charmy Kims, kahit ang Martial Arts Association ay hindi siya maprotektahan, pinatay siya ni Julius Reed. Pero noon lang, isang figure ang biglang lumitaw sa ibabaw ng lawa. Ang figure ay nakasuot ng kulay dugo na armor ng labanan, pilak ang buhok at mapula ang mukha. Dumampi ang mga paa niya sa tubig habang kumari pa siya ng takbo. Sa kanyang kamay,
Hawak niya ang isang mahabang sibat na may nakakapangangilabot na glow. Ang sibat ay pumasok sa tubig. Pagkatapos, nagudyok ito ng isang higanteng alon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 928, medyo masakit, old friend, we meet again. Whoosh! Itinulak ni Hades ang kanyang sibat, at hindi mabilang na mga alon ang lumundag sa ibabaw ng lawa. At pagkatapos, ang dulo ng sibat ay tumagos sa tabing ng tubig, na nabasag mula sa hangin. Matagal na kitang hinihintay. Seryoso ang ekspresyon ni Julius Reed habang dahan-daang ibinuka ang kanyang mga kamay. Whoosh! Mabilis na hamupa ang tubig sa paligid niya. Bang! Kasunod nito, sumuntok si Julius Reed. Nabangga ng sibat. Sa ibabaw ng lawa, ang dalawang figure ay nag-urong. Gumagalaw ng mga splashes sa ilalim ng kanilang mga paa. Sino ang lalaking ito? How dare he attack nang hindi inaasahan? Baka taga Martial Arts Association. Kung gayon, ang paggawa ng tunggalian sa isang labanan laban sa isang mahinang kalaban ay makakasira sa reputasyon ng sagradong lugar. Ang mga martial artist ay nagsimulang mag-isip-isip sa loob pagkatapos makita si Hades. Malinaw na malakas ang lalaking may mahabang sibat. Matapos matugunan ni Charmy Kims ang kanyang pagkamatay, naglakas loob pa rin siyang lumabas at lumaban. Either mangmang o walang takot. At ang pagiging malakas sa lawak na ito ay malinaw na nangangahulugan na siya ay dumating na handa. Walang fluctuation of breath sa loob ng katawan ng taong ito, simple lang siyang martial artist. Ngunit halos maabot na niya ang kanyang pisikal na katawan, bawat tulak ng kanyang sibat ay may dalang kapangyarihan upang sirain ang langit at lupa. Sa baybayin, ang ilang mga martial artist ay tumitig sa lawa at napabulalas. Akala nila sa pagkamatay ni Charmy Kims, natapos na ang tunggalian. At ang salungatan ngayon ay ganap na nalutas. Ngunit walang inaasahan na nagpapatuloy pa rin ang kasukdulan. Matapos ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang Grandmaster, may nangahas pa ring ipagpatuloy ang hamon. Malinaw, ang ganitong uri ng hamon ay napakakasuklam-suklam. Ang mga duel sa antas ng Grandmaster ay lubhang nakakapagod. Lalo na ang mga may kakayahang magpakawala ng gayong mga kakayahan sa pagyanig, na lubos na umaasa sa panloob na hininga upang suportahan. Ngayong natapos na ang tunggalian sa pagitan ng magkabilang panig, dirdiretsong pumasok ang lalaking may sibat. Sinasamantala ang kahinaan ng isang tao. Guro, maaari bang magdulot ng pananakot ang taong ito sa isang Grandmaster? Isang batang disipulo ang nakatayo sa tabi ng lawa, humihingi ng payo sa isang elder na nasa harapan niya. Hindi sila masyadong insightful tungkol sa martial arts. Naramdaman lang nila na kamangha-mangha ang mga pamamaraan ng earthshaking ng mga Grandmaster. Ngayon ang lalaking ito, na may hawak na mahabang sibat, ay kulang sa kakayahan ni Charmy Kims. Mabubuhay kaya siya sa harap ng isang Grandmaster? Mahirap sabihin. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata, na nakatuon sa eksena sa unahan, dahil nang ahas siyang kumilos, dapat ay mayroon siyang higit sa 50% pagkakataong magtagumpay. At kahit na matalo siya, magkakaroon siya ng kakayahang umatras ng isang piraso. Nadama hindi lamang ng mga martial artist kundi maging ng mga ordinaryong tao na nanunood mula sa dalampasigan na hindi simple ang sitwasyon. Ang timing ng itsura ng lalaki, kasabay ng kanilang pag-uusap. Masyadong nagkataon. Sa ibabaw ng lawa, tense ang ekspresyon ni Julius Reed, panay ang titig niya kay Hades sa dalampasigan. Sa katunayan, si Hades ay hindi nasiyahan matapos umalis sa Leocadia family noong nakaraang pagkakataon. Ang kanyang paglipat ngayon ay malinaw na pinaghandaan ng mahabang panahon. Sa kaharian ng mga Grandmaster, ang lakas ng pakikipaglaban ay palaging kakilakilabot. Sa labanan ng dalawa, ang isa ay namatay at ang isa ay tiyak na nasugatan. Si Julius Reed ay hindi isang Grandmaster, hindi siya nagsasanay ng martial arts. Siya ay nagsasanay ng isang mapagmataas na landas. Isang mapagmataas na practitioner, isa sa 10 milyon. Ang mga dakilang landas ay marami, bawat isa ay may sariling katangian. Ang martial arts ang pinakamadaling simulan at ang pinakamadaling intindihin. Ito rin ang naging pinaka-naiintindihan na landas ng mga tao. Binibigyang diin ng martial arts ang unity of heaven and man, gamit ang lahat ng bagay para sa sarili. Tulad ni Charmy Kims,
na humiram ng corpse sa lawa para magnilay-nilay sa ibabaw ng tubig sa loob ng isang araw at gabi, para lang ipunan ang malamig na enerhiya ng langit at lupa. Bagamat bukas at malawak ang mapanghimagsik na landas, bawat galaw ay may lakas upang sirain ang langit at ang lupa. Ang martial arts ay humiram sa lahat ng bagay, ngunit ang mapang-api na landas ay tumatagal ng hindi nagtatanong. Gayunpaman, ang mapagmataas na landas ay may napakataas na pangangailangan sa espiritu at pangangatawan ng isang tao. Ang isang bahagyang kawalang ingat ay maaaring humantong sa pananakit sa sarili. Ngayon lang, pilit na pinasigla ni Julius Reed ang nangingibabaw na chi sa kanyang katawan, ngunit dahil hindi pa nakakabawi ang kanyang kapangyarihan, nakaranas siya ng backlash. Bagamat hindi alam ni Hades ang mga detalyeng ito, isang bagay ang naintindihan niya. Sa unang pagkakataon na nag-away sila, muntik na siyang mamatay, ngunit nagawa niyang masaktan si Julius Reed. Ngayon, sa pagtatapos ng labanan ng Grandmaster, kumbinsido si Hades na kaya niyang manalo. Pagkatapos ng 3 minutong standoff, dahan-daang itinaas ni Hades ang kanang kamay. Inihagis niya ito ng malakas. Hiss, ang sibat ay tumama na parang dragon. Maging si Jerry Anderson, na nakaupo sa pampang, ay nagbago ng kanyang ekspresyon. Sa loob ng sibat, ang enerhiya ay nakakatakot. Boom! Ang susunod na sandali, si Julius Reed ay pumailan lang sa hangin. Sa ibaba niya, isang dambuhalang alon na may taas na 10 metro ang bumalandra. Mabilis na sumisingil si Hades, kahit papaano ay umabot sa bilis na lampas sa limitasyon, nakakamit ang parehong epekto tulad ng pagtapak ng isang Grandmaster sa mga alon. Whoosh! Inabot niya sa himpapawid, ang kanyang sibat ay tumatawid sa lawa, na muling nagdulot ng isang dambuhalang alon. Ang lakas ng pagbaligtad ng mga ilog at dagat. Ilang alon, na may dalang napakalakas na kapangyarihan, ang sumabog patungo kay Julius Reed. Kung tatamaan ng dambuhalang alon na ito, ang isa ay mamamatay o magdudulot ng matinding pinsala. Boom! Sa himpapawid, si Julius Reed ay gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at mariing idiniin pababa sa lupa. Ang napakalaking alon ay direktang kumalat, dala nito ang pag-aatubili at galit, na nakakalat sa lawa. Gayunpaman, hindi huminto ang hiningang iyon at patuloy na diniin si Hades. 10 taon na akong nagtiis. Lahat para sa, isang sibat para patayin ang dragon. Ang mahabang pilak na buhok ni Hades ay lumipad-lipad, ang kanyang sibat ay mabangis na humahampas patungo sa ibabaw ng lawa. Wham! Ang napakalaking counterforce ay nagpadala sa kanya na pumailan lang sa hangin, dumiretso kay Julius Reed. Nang malapit na siyang mabangga sa aura na iyon, iniwas ni Hades ang kanyang sibat pahiga. Boom! Sa hangin, umalangaw-ngaw ang isang malakas na boom. Maraming tao ang nakadama ng malakas na hangin na tumataas, umiihip ng napakalakas na hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. At tuwang-tuwa ang mga martial artist na nasa baybayin. Hindi kaya na may sumisira sa mystical forces gamit ang martial strength. Isang sibat, talagang tumatagos sa napakatinding aura na iyon. Ganap na masira ito. Kahit nakatayo sa dalampasigan, ramdam pa rin nila ang humihinang huminga, na humahanggos patungo sa kanila. Mukhang nasa panganib ang iyang Grandmaster na iyon. Matiim na nakatitig sa langit ang matanda, may bahid ng panghihinayang ang tono nito. Masyado siyang kinuha ng labanan kay Charmy Kims. Ang lalaking may hawak ng sibat ay isang top-tier na martial artist, ngunit pinagsasamantalahan niya ang panganib ng iba sa isang kaiyahiyang paraan. Puot, ang pagsasamantala sa kahinaan ng isang tao, anumang oras, ay kasuklam-suklam. Kung ang iyang Grandmaster sa hangin ay mahulog sa ganoong paraan, ito ay isang malaking awa. And on G0, si Omicron. Pero walang pakialam si Hades. Isa siyang assassin. Isang miyembro ng Deep Cold. Siya lamang ang nagmamalasakit sa pagpatay, ang paraan ay hindi mahalaga. Sa mukha naman, matagal na siyang dehumanized, ang kanyang balat ng mukha ay nanlambot dahil sa init ng bulkan, anong mukha ang mawawala? 10 taon. Naghihintay ng 10 taon. Lahat para sa araw na ito. Galit na umungal si Hades, ang kanyang sibat ay direktang tumutusok patungo sa langit. Ang sibat na ito ay naglalaman ng lahat ng kanyang lakas. Kahit na ang ibig sabihin nito ay labis na pagpapahirap sa kanyang katawan. Sa dulo ng sibat,
Isang pilak na liwanag ang kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, para itong bulalakaw na tumatawid sa kalangitan. Sa itaas, mabilis na bumababa si Julius Reed. Ang kanyang mga kamay ay may daladalang aura, inaabot ang sibat. Boom! Sa wakas, nagkabanggaan ang dalawa. Pareho silang tahimik, isang sibat sa pagitan nila, na umaaligid ng 20 metro sa ibabaw ng lawa. Tahimik, sa wakas ay naipaghiganti ko na ang aking 10 taong sama ng loob. Pulang dugo ang mga mata ni Hades, sumasayaw sa hangin ang pilak niyang buhok. Nakipag-ugnayan na ang kanyang sibat sa katawan ni Julius Reed. Ang dulo ng sibat, sa nakikitang bilis, ay pumiglas mula sa kaliwang kamay ng kalaban. Unti-unting nabahiran ng dugo, may kalahating minuto ka. Sa kalahating minuto, tutusukan ng sibat ang iyong puso. Tawa ng tawa si Hades, walang pag-aalala na sumisigaw, iwanan mo ang iyong mga huling salita. Alam mo ba kung bakit hindi ako umiwas at kinuha ang iyong sibat? Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, dahan daw ang itinaas ang kanang kamay. Nasa dulo ka na ng lubod mo. Hindi na kailangan ng trick dito. Ang mga mata ni Hades ay kumikinang sa tagumpay, ang iyong kapalaran ay natatakan, hindi na ito mababago. Ganun ba? Umiling si Julius Reed, biglang tumaas ang kanang kamay. Boom! Isang alon ang sumabog sa ibabaw ng tubig. Walang silbi. Hindi na ako makakasama ng mga ito. Umiling si Hades, may bahid ng awa ang tono, wala ka ng lakas para makipaglaban. Wham! Umahan ang malalaking alon sa langit, na tuluyang nilamon silang dalawa. Pagkatapos, dahan-dahan silang bumagsak pabalik. Nakita mo, ang alon na ito ay isang nakakapreskong shower para sa akin, at kahit na. Puff! Hindi natapos ni Hades ang kanyang pangungusap. Sa kamay ni Julius Reed, tinusok na ng Great Joe Knight Sword ang kanyang puso. Bago ka dumating, nagbaon ako ng espada sa gitna ng lawa. Kanina lang, kinukuha ko lang ang espada. Nanlaki ang mga mata ni Hades sa gulat, pilit na tinutulak ang sibat. Ngunit nalaman niyang naubos na ang kanyang lakas. Ang pagsalungat sa akin ay ang iyong pinakatangang desisyon. Puff! Hinugot ni Julius Reed ang Great Joe Knight Sword at marahas na sinipa ang katawan ni Hades. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang sibat sa kanyang kamay. Itinaas ito sa kanyang ulo. At inihagis ito ng may lakas. Boom! Tinusok ng sibat ang bangkay ni Hades, diretsyong bumulusok sa ilalim ng lawa. Nagdulot ito ng splash na mahigit 30 metro ang taas sa ibabaw ng lawa. Dahil gusto mo ang tubig, manatili sa ilalim ng lawa magpakailanman. Ibinaba ni Julius Reed ang ulo, tinitingnan ang sugat sa dibdib na umaagos na ng sariwang dugo. Marahan niya itong hinawakan. Parang, medyo masakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 929 na Deep Cold Conference Evening. Isang mensahe tulad ng depth charge. Sa matagal na kalmadong mundo ng mga martial artist, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Vice-presidente ng Martial Arts Association, 5-star martial artist na si Charmy Kims. Natalo at nasawi sa Brighton Lake. Patay at nawala ang kanyang paraan. Nagulat ang buong mundo ng martial arts. Hindi mabilang na mga martial artist ang napagtanto sa unang pagkakataon na kahit isang grandmaster ay maaaring patayin. May panahon na ang mga grandmaster ay parang mga Diyos. Hindi magagapi, walang kapantay. Pero ngayon, ang mga grandmaster ay tao. Mga taong maaaring patayin. Ang Martial Arts Association ay nahaharap sa gayong matinding krisis sa unang pagkakataon. Kung mali ang paghawak, ang kanilang iginagalang na kabanalan ay maaaring tuluyang masira. Gayunpaman, ang isa pang balita na kumakalat sa loob ng martial arts circle ay hindi nakakuha ng atensyon ng pangkalahatang publiko. Sinabi na, isang taong nag-aangking kasintahan ni Nelson ang nanumpa na bumisita sa punong tanggapan sa loob ng 3 araw upang patayin ang presidente ng Martial Arts Association, si Jerry Anderson. Ngayon ang unang araw. Gayunpaman, walang tugon ang Martial Arts Association. Bilang orthodox ng martial arts, matagal ng target ng mga banta si President Jerry Anderson. Sa loob ng 1 taon, hindi bababa sa 100 tao ang nagpahayag na sila ang papalit sa kanya. Gayunpaman,
Marami sa mga gumawa ng mga banta na ito ay hindi man lang matalo ang pinakamababang miyembro ng Martial Arts Association. Ang ganitong mga riffraff ay halos hindi sineseryoso ng samahan. Ngunit dahil sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari, inimbestigahan din ng mga miyembro ng konseho si Nelson. Pagkatapos ng lahat, ang vice-presidente ay namatay lamang, inilagay ang buong Martial Arts Association sa gilid. Gayunpaman, ang resulta ay walang halaga. Sa mga eksperto sa mundo ng martial arts, walang babae na nagngangalang Nelson. So, malamang nabaliw lang ang tinaguriang Finca karapatang-ari ni Nelson. Noong una ay naguluhan ang asosasyon kung gaano kabilis kumalat ang balita, ngunit ngayon, hindi na nila kayang mag-alala tungkol dito. Sa pagpatay kay Charmy Kims, isang gulo ang naghihintay na solusyon. Hilagang border, sa itaas ng nagyayelong kapatagan. May nakatayong kastilyo. Ang kastilyo ay napapalibutan ng wala, nakahiwalay sa nalalatagan ng nyebe na lupaing ito. Hamihip ang hangin, at napuno ng nyebe ang kalangitan. Dito, ito ay palaging nasa ibaba ng -30 degree. Ang isang bahagyang sakuna ay maaaring magresulta sa frostbite. Ang kastilyo ay sumasakop sa isang napakalaking lugar, na napapalibutan ng maraming mga punto ng firepower. Hindi mabilang na mga nakatagong sistema ng armas ang naka-install dito, na nagbabantay sa kaligtasan ng kastilyo. Sa loob, maraming squad ang walang tigil na nagpapatrolya. Ang buong sistema ng depensa ay parang bakal na pader at tansong bundok. Sa sandaling iyon, isang helicopter ang dahan-daang lumipad sa itaas ng kastilyo. Mangyaring iulat kaagad ang iyong code. Sa ibaba, nagsimulang sumigaw ang isang dambuhalang loudspeaker. Sa kalahating minuto, magpapaputok kami. Sa lalong madaling panahon ay nahulog ang mga salitang ito, 3 malalaking kalibre na anti-aircraft na baril sa sentro ng kastilyo ay dahan-daang nagayos ng kanilang mga anggulo, na tumututok sa helicopter sa kalangitan. Makinig ka, sa ibaba. Nagbalik na ang iyong hari. Sigaw ng isang tao mula sa helicopter. Pagkatapos, diretsyong bumagsak ang isang figure. Boom! Ang landing pad ay nabasag sa hindi mabilang na mga bitek. Atensyon sa lahat ng departamento, bumalik na ang marshal. Sa control room, hinawakan ng isang blonde na lalaki ang walkie-talkie at sumigaw ng malakas. Chief, sa tuwing babalik ang marshal, kailangan nating ayusin muli ang landing pad. May nagreklamo, ibaba mo yan. Kung may makarinig sa iyo, ang susunod na maaaring tapakan ng marshal sa pagbabalik niya ay hindi ang landing pad, kundi ang iyong ulo. Matalim na hinampas ng blonde na lalaki ang likod ng ulo ng nagrereklamo at tuwang-tuwang tumakbo palabas ng control room. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay bamulong ang malakas na hangin. Direktang bumuhos ang snow. Damn, ang lamig talaga dito. Nag-goosebumps ang blonde na lalaki, mabilis na nagsuot ng cotton coat, at nagmamadaling pumunta sa gitna ng kastilyo. Sorrow, kailan nakabalik ang marshal? Paglabas niya ay may nakita siyang itim na lalaki. Hey hey, ang tawa ng lalaking itim ang dahilan ng pagtindig ng mga buhok ng blonde na lalaki. Sorrow, sabi nila ang pagtawa ng isang itim na lalaki ay isang misteryo sa buhay at kamatayan, magseryoso ka. Hindi napigilan ng blonde na lalaki na sumimangot. Ang mabangis na hangin, na sinasabayan ng blizzard, ay tumama sa kanilang mga mukha ng marahas. Medyo masakit. Ang itim na lalaki, na nagngangalang Sorrow, ay ang personal na bantay ng marshal. Hindi gaanong kasanayan, ngunit maraming usapan. Kanina lang siya ang sumisigaw mula sa hangin. Ang mariskal ay isang tao ng kakaunting salita, dumarating at umaalis ng walang tunog. Gayunpaman, sa tuwing siya ay bumalik sa base, si Sorrow ay palaging sumisigaw, ang iyong hari ay bumalik. Kaninang umaga, nakatanggap ng mensahe ang marshal at pagsapit ng tanghali, bumalik siya sa base sakay ng helicopter. Ngunit sa eroplano, ang marshal ay mukhang seryoso, na parang may seryosong nangyari. Bennett, mag-ingat sa iyong mga salita, upang hindi mahawakan ang isang masakit na lugar. Si Sorrow, na nakatikip ang kamay sa mukha at pinapadyak ang kanyang mga paa, ay nagsabi, ang lamig. Sa loob tayo mag-usap. Hindi ba komportable sa tropiko? Mukhang nasanay na si Bennett sa sobrang lamig dito. Pero si Sorrow, nanginginig, napaungol ng malakas, syempre, may mga babae at prutas.
Bilasan natin sa meeting. Bago bumalik sa base, nakipagpulong ang marshal sa master ng ninjutsu na si Shirley. Shirley, ang hari ng mga ninja sa silangang Asya. Medyo pamilyar si Bennett. Eksakto. Pumayag na si Shirley na makipagtulungan sa amin. Habang casual na nag-uusap ang dalawa, nakapasok na sila sa gitna ng kastilyo. Napakalawak ng lugar. NONGO, SO. Ang panloob na temperatura ay nasa 25 degrees sa itaas ng zero. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagkukumpulan sa loob ng kastilyo. Gayunpaman, maraming tao ang pumapasok mula sa labas. Itim na lobo, ang general ng hukbo mula sa southern border. Bakit hindi niya binabantayan ang southern border? Bakit siya bumalik sa base? Nang pumasok ang isang kalbong lalaki na nakaitim na damit, natahimik ang kastilyo. Ito ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa marshal. Pangalawa sa utos sa loob ng Deep Cold. Isang malakas na hanay ng kasanayan, at walang awa na mga pamamaraan. Iilan lamang ang makakatakas mula sa kanyang hawak na buhay. Tiyak na may malaking nangyayari, kung hindi ay hindi aalis ang Black Wolf sa southern border. Ang katimugang hangganan ay ang aming frontline sa paglaban sa Wilson Pavilion, na may ganoong kritikal na sandali, ang Black Wolf living means. Nagpalitan ng tingin ang mga tao, puno ng tensyon ang kanilang mga mukha. Mula noong all-out war sa Wilson Pavilion, pinataas ng base ng punong tanggapan ang seguridad. Sa pinakamapanganib na okasyon, ang walang takot na mga tao mula sa Wilson Pavilion ay nakarating na sa isang lugar na wala pang 100 milya mula sa kastilyo. Kung sino man ang manggahas magsalita ng walang kaparerikan, bubunutin ko ang kanyang dila. Huminto ang Black Wolf, malamig na sinisilip ang mga tao sa paligid, mabuti ang hangganan sa timog, pumunta ako dito upang hawakan ang mga mahahalagang bagay. Pagkasabi nito ay bigla niyang tinanggal ang kanyang leather coat. Naglakad siya patungo sa meeting room. Kasunod niya, ilang pinuno ng Deep Cold ang lahat ay pumasok sa meeting room. Mahigpit na isinara ang pinto. Zoro, ikaw ang personal guard ng marshal, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa loob? May tumingin kay Zoro, curious na nagtatanong. Hindi sigurado, ngunit ito ay dapat na isang bagay na malaki. Nagkibit balikat si Zoro, may mga bagay na hindi ako pribilehiyo na malaman. Sa loob ng meeting room, ang mga nangungunang hanay ng Deep Cold ay nagtipon doon. Sa gitnang posisyon ay nakaupo ang isang lalaki na may isang mata. Nakasuot ng uniforme ng militar ang lalaki at may mga galos ang mukha. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa mesa, marahang tinapik ang ibabaw gamit ang gitnang daliri. Ang isang kamay niya ay ganap na huwad mula sa metal. Marshal, tinawag ba ako dito mula sa southern border dahil sa isyu sa Wilson Pavilion? Tanong ni Black Wolf. Hindi gaanong nauugnay sa Wilson Pavilion, ngunit kailangan ko ng lakas tao mula sa tulong ng southern border. Sumandal ang marshal sa kanyang upuan, walang ekspresyong sinabi. Okay, tumanggo si Black Wolf. Ang ating kalaban sa Deep Cold, si Julius Reed, ay nakapatay ng isang Grandmaster ngayong umaga. Ikinumpas ng marshal ang kanyang kamay, at kaagad, nagsimulang mag-play ang isang video sa screen sa likod niya. Sa video, lumabas ang mga dragon mula sa tubig. Isang matandang lalaki ang nahulog sa lawa. At namatay agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 930, ang bagong head director kahit sa pamamagitan ng screen. Nararamdaman ng nangungunang Shadow Warriors sa meeting room ang aura. Ang video ay maikli ngunit hindi kapani-paniwalang malinaw. Ang nangungunang kagamitan sa pag-record ay pamantayan para sa Deep Cold. Kaya't ang bawat detalye ng pagpaslang kay Charmy Kims ay nakunan sa video. Katahimikan. Napayuko ang lahat, nawalan ng pag-iisip. Ang silid, na puno ng 12-dosenang tao, ay napakatahimik na tanging paghinga lamang ang maririnig. Napakalakas, kung kalabanan ko siya, baka hindi ako manalo. Mahinang sabi ni Black Wolf. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagulat sa mga nakatataas ng Deep Cold. Noong nakaraan, ang pagmamataas ay kasing kahulugan ng Black Wolf. Bago ngayon, nagsalita lang siya tungkol sa marshal sa ganoong paraan. Para sa iba, karaniwang sinasabi ng Black Wolf, kaya ko siyang patayin. Ang kanyang mga kakayahan ay napakalakas, ngunit hindi siya nakakatakot.
Tumingin ang Marshal sa paligid na may seryosong ekspresyon at sinabi, ang nakakatakot ay patuloy siyang lumalakas. Eksakto, isang senior executive, na nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, ay tumingin sa malaking screen. Ang mga tao na una naming ipinadala ay hindi masyadong malakas, ngunit nagawa nilang magdulot ng isang banta. Omicron, S0. Nang maglaon, si Maurice Springs, ang three-armed underworld king, at iba pa, nakakagulat, ay hindi kalaban sa kanya. Sa pagbanggit ng three-armed underworld king, marami ang napatingin sa bakanteng upuan sa tabi ng Marshal. Iyon ang upuan ng punong general. Dapat ay inookupahan ito ng veteranong war god of deep cold, ang three-armed underworld king. Ngunit matagal na ang nakalipas, siya ay namatay. Kasama si Maurice Springs, pinatay sa ilog. Mula noon, nanatiling bakante ang upuan. Ang posisyon ng punong general ay nanatiling hindi napuno. Bagaman marami ang nagnanais sa lugar na iyon, nang hindi nagsasalita ang Marshal, walang sinuman ang nangahas na aliwin ang pag-iisip. Hindi ito ang nakakatakot. Nang marinig ang mga salita ng matataas na opisyal, umiling ang Marshal, para sa isang henyo, kalahating taon ay sapat na oras upang mapabuti. Kung tutuusin, hindi namin sineseryoso ang binatang ito sa simula. Talaga, noong una, akala namin kakayanin ng mga elite members namin. Ngunit kung iisipin na maraming mga chief, natahimik sila doon. Ilang pinuno ang namatay sa silangan. Ito ang pinakamalaking pagkawala na dinanas ng Deep Cold mula nang itatag ito. Kung nakita mo ito, hindi ka magugulat sa pagkamatay ng ilan sa aming mga pinuno. Itinaas ng Marshal ang kanyang kamay, at ang screen sa likod niya ay nagsimulang mag-play muli ng video. Ito ang unang video ng nabigong pananambang ni Hades kay Julius Reed, kung saan nasugatan ang magkabilang panig. Pagkatapos ay sumunod ang pangalawang video. Bumulusok sa tubig ang sibat ni Hades, napatay lamang ni Julius Reed sa ibabaw ng lawa. Wala pang kalahating buwan ang pagitan. Ang Marshal ay walang kibun na nagsalita, kalahating buwan na ang nakalipas, maaaring makalaban ni Hades si Julius Reed nang huminto. Ngunit pagkaraan ng kalahating buwan, sa pagharap sa isang pagod na kalaban, si Hades ay pinatay ng tahasan. Katahimikan. Para sa isang buong 3 minuto. Tapos may nagtanong, patay na si Hades. Wala silang gaanong impresyon kay Charmy Kims, ngunit nakaukit si Hades sa kanilang mga alaala. Sa loob ng Deep Cold, si Hades ay kabilang sa nangunguna sa kapangyarihang labanan. Kahit si Black Wolf ay hindi siya kayang utusan. Ang Marshal lang ang makakapidyo sa kanya. Ilang taon na ang nakalilipas, nang ang isang boss ng krimen ay nag-hover sa punong tanggapan ng Deep Cold sakay ng isang helicopter. Si Hades, nang walang salita, ay inihagis ang kanyang sibat, na sinira ang helicopter sa himpapawid. Nag-iiwan lamang ng mga labi sa lupa. Pagkatapos noon, sa harap ng paghihiganti, nag-iisang pinatay ni Hades ang daan patungo sa base ng kalaban. Hindi nag-iiwan ng bato. At gayon paman, ang gayong makapangyarihang figure ay totoong namatay sa kamay ni Julius Reed. Sa mundong ito, sino pa ang makakapatay sa binatang ito? Sa kasalukuyan, marahil ang Marshal lamang mismo ang makakagawa nito. Ngunit ang Marshal ay hindi gumawa ng isang hakbang sa mga dekada. Gagawa ba siya ng exception sa pagkakataong ito? Ang kamatayan ng Hades ay ang aking pangangasiwa. Yumuko ang mariskal habang pinagmamasdan ng lahat ang 3 minutong katahimikan. Pagkaraan ng 3 minuto, dahan-dahan siyang nagsalita, Black Wolf, kailangan kong magpadala ng isang tao sa silangan, at dapat tiyakin ng iyong south border na maipapadala ko ang taong ito ng palihim. Walang problema. Sumando si Black Wolf sa upuan at nagtaas ng kilay, sino kaya iyon? Baka sasali ka sa away. Ito ang bagong Supreme Leader ng Deep Cold, sabi ng Marshal, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa conference room. Supreme Leader. Mula nang mamatay ang three-armed Underworld King, nanatiling bakante ang posisyon ng Supreme Leader ng Deep Cold. Sa panahong ito, marami ang nag-espekulasyon. Sino nga ba ang susunod na uupo sa upuan ng Supreme Leader? Ngayon na bigla itong dinala ng Marshal, lahat ay nagulat. Ito ba ang pinuno ng dibisyon? May nagtanong ng malakas. Ayon sa mga tuntunin, ang kataas-taasang pinuno ay karaniwang itinataguyod ng pinuno ng dibisyon.
Ngunit sa loob ng Deep Cold, walang bulungan ng ganoong galaw. Ngayon, nagparatyot ang Marshal sa punong tanggapan at direktang inihayag ang naturang balita. Hindi maiwasang magtaka ang lahat. Kung tutuusin, kakaunti lang ang mga kandidato para sa posisyon ng Supreme Leader. Sino kaya ito? Maging ang Black Wolf ay hindi maiwasang tumingin sa Marshal. Ang makabuluhang piraso ng balitang ito ay, nakakagulat, hindi nakarating sa kanya, ang pangalawang in command ng Deep Cold. Hindi na kailangang manghula, walang pakialam na sinabi ng Marshal, the East Asian Ninja Master, Shirley. Shirley, napakapamilyar nila sa pangalang ito. Sa silangang Asya, kung saan ang ninjutsu ay iginagalang, si Shirley ay kabilang sa mga piling tao. Bakit sasali si Shirley sa Deep Cold natin? Tanong ng ilan, nagtataka. Sa silangang Asya, si Shirley ay isang alamat. Ang pananampalataya ng maraming ninjas. Magiging kataas-taasang pinuno ba ng Deep Cold ang gayong kahanga-hangang figure? Siyempre, medyo nakakasilaw na ang posisyon ng Supreme Leader. Ngunit sa kanilang mga mata, tila hindi pa rin ito karapat-dapat sa kanya. Mister, may common enemy kami ni Shirley. Patagang sinabi ng Marshal. Ngunit ngayon hindi mabilang na mga mata ang lahat ay nanonood sa silangan, hindi lamang kami sa Deep Cold, kundi pati na rin ang Starlight Group, Shadowgate. At ang Wilson Pavilion ng Amadeus Fairbanks ay isang malaking balakid. Nakatayo sila sa silangan, hinaharangan ang sinumang mabigat na individual na dumaan ng maayos. At sa sandaling makapasok ang isang malakas na tao sa teritoryo, matatanggap kaagad ni Julius Reed ang katalinuhan. Ang Hades ay isang halimbawa. Pagbanggit kay Hades, ang ekspresyon ng Marshal ay naging medyo malungkot. Iyon ang paborito niyang mandirigma. Gumawa siya ng madugong landas patungo sa kabisera at matagumpay na nakarating. Ngunit nalantad ang kanyang lokasyon, nawala ang elemento ng pagkagulat. Anuman, ang Supreme Leader sa Deep Cold ay may malaking kapangyarihan. Bukod sa Marshal at Black Wolf, maaaring pakilyusan ng Supreme Leader ang libu-libong Shadow Warriors. Upang ibigay ito sa isang tagalabas, may ilang alalahanin ang mga nakatataas sa Deep Cold. Sa mataas na katayuan ay may malaking kapangyarihan, ngunit ang isang tagalabas ay nananatiling isang tagalabas. Hindi mahalaga, dahil ito ay isang pakikipagtulungan, kailangan nating magpakita ng sinseridad. Nagtaas ng kamay ang Marshal para pigilan ang pagsasalita ng nakatataas, susunod, sasamahan ng Black Wolf si Master Shirley sa Southern Territory, at dapat nating iwasan ang mga mata ng Wilson Pavilion. Walang problema. Tumanggaw si Black Wolf. Ito ay medyo mahirap, ngunit hindi gaanong. Pagkatapos ng lahat, sapat na malakas si Shirley sa kanyang sarili. Ngunit nasaan si Master Shirley? Isang deputy leader ang nagpahayag ng pagtatanong. Nasa mismong kwarto siya. Sa deklarasyon ng Marshal, isang ginaw ang bumaba sa gulugad ng lahat. Iniskan nila ang lugar, ngunit wala nang makita si Shirley. Marshal, tinutokso mo ba kami? May hindi napigil ang magtanong. Sila lang ang nandoon, ang Deep Cold higher up sa conference room Euro, walang outsiders. Master Shirley, mangyaring uminom ng tsaa. Swish. Kinuha ni Black Wolf ang isang tasa ng tsaa mula sa kanyang harapan, at sa isang mabilis na paggalaw, inihagis niya ito patungo sa upuan na minsang inookupahan ng Three-Armed Underworld King. Basag. Ang tasa ng tsaa ay nakasabit na nakabitin sa himpapawid, dahan-daang tumagilid. At ang tsaa sa loob nito ay nawala. Masarap na tsaa. Sa susunod na sandali, isang maputi ang buhok na matandang lumitaw sa upuan ng Three-Armed Underworld King, hawak ang tasa ng tsaa na nakangisi.